Sa isang tensyonadong silid-aralan sa Jiangcheng No. 2 High School, inanunsyo sa pisara na isang araw na lang ang natitira bago ang unified exam. Nagigising lamang ang mga skill sa pagitan ng F at D, habang iniisip niya ang sariling kapangyarihan, isang maliit na kislap ng kidlat ang lumitaw. Inihayag niya na, mundong ito. Para umunlad, kailangang sanayin ng isang awakened na tao ang kanilang pangangatawan at espiritu. Nagbibigay ang mga hall ng lugar para sa pagsasanay. Sa pagsira ng record, inaanunsyo na isang 400 credit, na gantimpala ang naibigay na sa kanyang account. Isang mausisang si Xu Jingming ang nagtanong kung maaari siyang kumita ng mas maraming credit sa pamamagitan ng muling pagsira sa record. Nilinaw ni Eva na ang gantimpala ay para lang sa unang beses, pero maaari siyang hamunin ang ibang mga level na haligi para sa mga bagong gantimpala. Tumingala si Xu Jingming sa 4 pang haligi para sa second hanggang 5th tier users at nagpa siyang sisirain niya ang mga record na iyon mamaya. Samantala, ang kanyang roommate ay naging isang hype man, habang isang grupo ng mga humangang babaeng estudyante ang nagtipon sa paligid ni Lu Wentao, na itinuturo ang kanyang kamangha-manghang roommate. Ang mga babae ay mabilis, na pinagkaguluhan ang isang litong si Xu Jingming, ang ilan ay nag-aalok na turuan siya kung paano gumamit ng equipment at ang iba ay sinusubukang i-recruit siya para sa kanilang club. Dahil sa dami, hinila si Xu Jingming ni Lu Wentao, na nagmungkahing tumakas sila sa isang pribadong training room. Sa ibang lugar, sa tirahan ng kanyang master, si Din Yang Gentian ay nagkakape. Ang kanyang senior na disipulo, si Liu Ming, ipinakita sa kanya ang kanyang telepono, nag-uulat na ang kanyang junior na kapatid, si Xu, ay mainit na paksa sa mga forum ng campus. Si Din Yang Gentian ay namangha sa sobrang lakas ng ating bida, tinatanong kung bakit siya tumakbo para sirain ang mga record sa halip na mahalaga dahil hindi lahat ng pamilya ay kayang magkaroon ng pribadong training room. Ang dalawang pinakasikat na magpahinga. Pagkatapos ay binalikan ni Liu ang kanyang nakaraan. Naalala niya noong siya ay isang high-rank, first-tier user at kalilipas lang niyang mamaster ang unang layer ng Thunder Indestructible Body. Ang lakas ng kanyang kamao ay mahigit lang sa 3,500 kg, siya ay nagtapos ng may paghanga na ang kanyang bagong junior na kapatid ay higit pa sa kaunting mas malakas kaysa sa kanya noon. Sa isang marangyang apartment, isang binatang may madilim na buhok at brown na jacket ang nakatitig sa kanyang telepono. Bigla, sumabog siya sa galit, hinampas ang kanyang kamay sa marmol na countertop. Nabasag ang baso sa tabi niya habang ang kanyang kamay ay nababalutan ng orange na apoy at asul na kidlat. Nagngingit-ngit siya, sinusumpa na si Xu Jingming ay dumating din sa Magic Capital, ikinuyom ang kanyang nag-aapoy na kamao. Ang kanyang mukha ay namulubot sa galit. Iniisip niya kung paano ang tagumpay ni Xu Jingming ang naging dahilan para mawala ang kanyang pagkakataong maging top scorer ng Jiangnan Province, ginawa siyang katatawanan sa kanyang sariling lungsod. Galit siyang nanumpa na sa pagkakataong ito, siya ay babawiin ang lahat ng karangalan na sa tingin niya ay kanya. Samantala, pabalik sa training room ng kanyang universidad, kalmadong nakaupo si Xu Jingming, hawak ang isang maliit na kutsilyo, pinag-isipan niya ang mga epekto ng kanyang bagong Thunder Indestructible Body Technique, na mangha. Martial Arts Hall Chain ay ang Thunder at Brutal Bear. Dumating si Xu Jingming sa Thunder Martial Arts Hall. Na kahit pagkatapos ng 5 nakakapagod na araw ng pagpapatibay na walang pagkain o pahinga, puno pa rin siya ng enerhiya. Para subukan ang kanyang bago na tibay, dahan-dahan niyang iginuhit ang matalim na talam sa kanyang kamay. Ang kutsilyo ay gumawa ng isang metalikong tunog ngunit nabigong sirain ang balat, nag-iwan lamang ng isang bahagyang puting marka. Humanga siya, napagtanto na ang depensa ng kanyang katawan ay parang E-grade na alloy na ngayon. Ginagawa siyang hindi tinatablan ng mga ordinaryong talam. Nagtapos siyang ito ay tunay na karapat-dapat na S-grade na body refinement technique. Sakto, pumasok ang kanyang roommate na si Lu Wentao, tinatawag ang kanyang pangalan ng may tuwa. Ipinaalam niya kay Xu Jingming na ang balita ng pagsira niya sa record ay nagdulot ng pagsabog sa campus forum. Idinagdag niya na hindi mabilang na mga estudyante ang nagpo-post ng mga sagot, sinasabing gusto siyang hamunin. Malayo sa pagiging inis, isang mapagkumpetensyang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Xu Jingming. Sinabi niya sa sarili na ang diwa ng martial sa Magic University ay talagang malakas, nang makita ang
Mga hamon, isang maprotektang si Lu Wentao ang nagtaas ng kanyang telepono at galit na nag-alok na tulungan ang kanyang roommate sa pamamagitan ng pagdurog sa mga nagmamagaling na mga tao online. Kalmadong ibinaba ni Xu Jingming ang braso ng kanyang roommate, sinasabing kalimutan na lang ito at narasyon ay nagpapaliwanag na ang Brutal Bear Hall ay mahal, pangunahin para sa mga estudyante mula sa mayayamang pamilya. Ang Thunder Hall, huwag sayangin ang kanyang oras. Ipinaliwanag niyang may mas mahahalaga siyang gagawin dahil papunta siya sa Battle Technique Library, at sinabi kay Lu Wentao na bumalik na sa dorm. Dumating si Xu Jingming sa malaki at modernong Battle Technique Library, habang papalapit siya sa pasukan. Itinapat niya ang kanyang kamay sa isang scanner, at isang komplikado, kumikinang na orange na security circle ang lumitaw, kinukumpirma ang advanced na proteksyon ng gusali. Namangha siya sa seguridad, naaalala ang isang tsismis na ang library ay personal na binabantayan ng vice principal ng universidad, isang maalamat na 9th tier na superpower user. Napagtanto niya na sa isang napakalakas na tao na nagbabantay dito, kahit ang pinakamalalakas na martial saint ay hindi makakapagnakaw ng mga kayamanan sa loob. Matapos iswipe ang kanyang student ID card, dumaan siya sa gate, at iniskan siya ng security circle. Sa huling pagkakataon bago siya papasukin. Sa loob ng malaking hall, sinalubong siya ng 3 babaeng librarian. Ang nasa gitna ay malugod siyang binati sa pangalan, tinatawag siyang S-grade na estudyante na si Xu Jingming at tinatanong kung paano sila makakatulong. Nagulat na kilala siya, tinanong ni Xu Jingming kung paano nila nalaman ang kanyang pangalan. Magalang na ipinaliwanag ng librarian na, gayunpaman, ay libre para sa lahat ng mga mag-aaral sa high school, kaya't ito ay napakapopular. Sa loob ng abalang hall, nakita ni Xu Jingming ang isang. Ang mga estudyanteng may S-grade na awtoridad tulad niya ay espesyal at may access sa lahat ng battle technique. Ang kanilang sistema ay otomatikong nag-abiso sa kanila nang istanya ang kanyang ID. Ang mga iniisip ng librarian ay nagpapakita ng kanyang tunay na motibasyon. Siya ay naiintindihan na ang S-grade na awtoridad ay nangangahulugang ang kanyang hinaharap ay tiyak na magiging hindi bababa sa isang Grandmaster level user. Siya ay nagtanda sa isip na kaibiganin siya. Sinabi ni Xu Jingming sa librarian na interesado siya sa lightning element, na superpower battle technique at tinanong kung saan palapag siya dapat pumunta. Ipinaalam sa kanya ng librarian na ang mga teknik ng B-grade pababa ay nasa 2 at 3 palapag, pero ang mas mahahalaga ay nasa isang espesyal na reading room sa 4 na palapag. Idinagdag niya na makakapasok siya sa pamamagitan ng pag-swipe ng kanyang card, pagkatapos ay personal siyang dinala sa 4 na palapag, sa isang eleganteng pribadong reading room. Sa loob, isang maliit na lumulutang na AI device ang nasa ibabaw ng isang mesa, ipinaliwanag ng AI na kapag pumili na siya ng mga teknik online, ang mga orihinal na lihim na manual ay ihahatid sa kanya. Mabait siyang nagbabala, na mag-ingat sa paghawak sa mga ito. Naiwang mag-isa, inutusan ni Xu Jingming ang AI na ipakita ang lahat ng lightning element na battle, pamilyar na mukha sa isang grupo ng mga estudyante. Ang babaeng may mahabang itim na buhok at pulang mata ay si Tang Qi, ang kanyang pinsan. Lumapit siya, teknik na B-grade pataas. Bilang tugon, nag-project ang AI ng 12-dosenang asul na holographic screen na pumuno sa silid. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang teknik, habang tinitingnan niya ang mga pagpipilian, 2 teknik ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang una ay, isang SSS grade na teknik na tinatawag na 10,000 Prison's Heavenly Thunder Guidance, na lumilikha ng isang malaking thunderstorm domain. Ngunit, limitado ito sa mga user na hindi bababa sa 5th tier. Ang pangalawa ay isang SS grade na teknik na pinangalan ng Wrath of the Thunder God, na nagpapatawag ng malakas na kulog. Ito rin ay may restriksyon, nangangailangan ng user na hindi bababa sa 4th tier. Namangha si Xu Jingming sa kalidad ng mga teknik, nakikita ang mga SS grade at kahit SSS grade na pagpipilian. Siya ay namangha sa kung gaano kayaman ang koleksyon ng mga lihim na manual ng universidad at iniisip kung maaari niya itong tingnan ng libre. Nawala ang kanyang tuwa nang mapagtanto niyang ang pagsasanay sa mga malalakas na teknik na ito ay may mahigpit na mga kailanganin. Sa kanyang kasalukuyang estado, maaari lang siyang matuto ng mga A-grade na battle technique sa ngayon. Nakakita siya ng hindi mabilang na A-grade na pagpipilian, napansin na ang pagpili ay magiging napakahirap kung wala ang gabay ng kanyang guro.
Sa kabutihang palad, dumating siyang handa. Inilabas niya sa kanya at tinanong kung bakit siya nasa Thunder Hall. Nagulat na makita siya, sumagot si Tang Qi na kasama lang niya ang isang listahan ng rekomendasyon mula sa kanyang master, si Din Yang Gentian, na nakatipid sa kanyang oras. Gamit ang listahan, nakipag-ugnayan siya sa mga holographic display, itinuturo ang kanyang mga nais na teknik. Ginawa niya ang kanyang huling desisyon, pumipili ng 4 na partikular na A-grade na teknik. Ang una ay Thunder Spear, isang offensive na teknik. Ang pangalawa ay Chain Thunder Gun, isang tuloy-tuloy na atake. Ang pangatlo ay Thunder Flash, isang movement technique. Ang huli ay Thunder Prison, isang control technique. Siya ay inuri sa isip ang kanyang mga bagong skill, Thunder Spear para sa mga malayuang atake, Chain Thunder Gun para sa tuloy-tuloy na atake, Thunder Flash para sa paggalaw, at Thunder Prison para sa crowd control. Buong tiwala siyang naniniwala na sa 4 na battle na ito na teknik at sa kanyang S-rank na Thunder Indestructible Body, ang kanyang estilo sa pakikipaglaban ay halos walang magiging kapintasan. Ang AI, si Eva, ay sinuri ang kanyang pinili, ipinaalam sa kanya na ang karaniwang oras para matutunan ang bawat A-grade na teknik sa elementaryong antas ay 6 na buwan. Inirerekomenda nitong haluan ng mga mas mababang antas na teknik para sa mas balanseng paraan. Ngunit, si Shou Jingming, ay buong tiwalang binaliwala ang payo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang librarian, dala ang 4 kaibigan. Magalang na nagpaalam si Shou Jingming, sinabi kay Tang Qi at sa kanyang mga kaibigan na ipagpatuloy ang kanilang pagbisita habang siya ay pupunta, mga pisikal na manual para sa mga napili niyang teknik. Pag-abot niya sa mga ito, namangha si Shou Jingming sa kung gaano kamarangya ang mga iyon. Naisip niya ang halaga nito sa merkado. Alam niyang kahit ang C-grade na secret manuals ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, kaya ang 4 na original na A-grade na ito ay isang pambihirang yaman. Pagbukas niya sa unang manual, isang gintong liwanag ang suminag mula sa mga pahina nito. Nabigla siya sa malalim na artistikong konsepto at malakas na aura, na pagtantong ito ay isang karanasang hindi kayang dayahin ng isang kopya. Umupo siya at sinimulang pag-aralan ng mabuti ang mga manual. Sa paglipas ng mga oras, ang kanyang focus ay naging pagkadismaya. Namuo ang pawis sa kanyang noo habang hawak ang ulo, hirap na maunawaan ang komplikadong nilalaman. Sa kabila ng hirap, nagpatuloy siya, binubuklat ang bawat pahina. Matapos ang mahabang pag-aaral, sumandal siya, tapos na sa 4 na manual. Tinawag niya ang kanyang system, si Deep Blue, at inutusan itong magdagdag ng points, agad na tumugon ang system. 4 na notification ang lumitaw. Kinukumpirma na 200 superpower points ang nagamit para sa bawat teknik. Lahat ng 4 ay matagumpay na natutunan hanggang sa elementary level. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang system panel para tingnan ang bago niyang status. Sa training room. Habang papalayo siya, pinanood siya ni Tang Qi, iniisip na tila may kaunting pagkakaiba sa kanya. Ang kanyang masayahing kaibigan, ang kanyang mga bagong skill, Thunder Spear, Thunder Flash, A-grade Chain Thunder Gun, at Thunder Prison, ay lahat nakalista sa elementary level. Ang kanyang body refinement technique, ang Thunder Indestructible Body, ay nananatili sa unang layer. Ang kanyang natitirang superpower points ay bumaba sa 1,434. Sa pagtayo, ikinuyong ni Shou Jingming ang kanyang kamao, isang bahagyang aura ng kapangyarihan ang nakapalibot sa kanya, dahil nakakuha ng napakaraming malalakas na battle techniques. Tumingala siya na may kumpiyansa at mapanilang ekspresyon. Iniisip niya kung sinong maswerteng tao ang unang makakatikim ng lakas ng kanyang bagong arsenal. Sa kanilang marangyang villa sa gabi, umupo si Liu Wentao sa sopa at sinabi kay Shou Jingming ang tungkol sa isang abiso mula kay Eva. Ang pagtitipon ng mga freshman ay kinabukasan sa training ground 1. Binanggit din niya ang isang bagong group chat para sa mga freshman. Iminungkahi niyang dapat sumali si Shou Jingming. Kalmadong sumang-ayon si Shou Jingming. Pagkatapos ay tinanong ni Liu Wentao kung anong level ng combat techniques ang pinili ni Shou Jingming. Pinili ni Shou Jingming ang mga ito sa library. Kaswal niyang sinabi na kumuha siya ng 4 na A-rank na combat techniques. Nagulat si Liu Wentao sa sagot na ito. Sinabi niyang ang pag-aaral ng 4 na A-rank techniques ay karaniwang inaabot ng isang estudyante hanggang sa kanilang sophomore o junior year. Si Xiaoya ay agad na nabighani sa itsura ni Shou Jingming. Tinawag siyang gwapo at tinanong si Tang Qi kung sino siya. Napagtanto niyang hindi karaniwan ang diskarte ng kanyang roommate.
Lalong na-curious si Liu Wentao, napagtanto niya na para makatingin ng A-rank techniques, dapat ay may A-rank permission si Xu Jingming, itinama siya ni Xu Jingming. Sinabi niyang ang permission level niya ay S-rank. Natigilan si Liu Wentao sa nalaman na napatayo. Sumigaw siya sa hindi paniniwala, tinatanong kung bakit magkakaroon ng eskwelahan ng permission level na mas mataas sa A-rank. Isang biglang realisasyon ang pumasok sa kanyang isip. Notal siyang sinabi na ang mga chismis online na E-rank si Xu Jingming ay siguro mali, at gulat na nagtanong kung ibig sabihin ay may S-rank superpower siya. Ngumiti lang si Xu Jingming, pabirong sinabi na ang taong maraming alam ay may bagong natutunan. Dahil sa kumpirmasyon, namangha si Liu Wentao. Sinabi niyang nahulaan na niyang mataas ang rating ni Xu Jing. Pero hindi niya inasahan na S-rank ito, lalo na't ang ibang provincial top scorers ay A-rank lang. Isang malapad at masayang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Nag-thumbs up siya, iniisip na tamang desisyon na maging fan na ngayon. Pinatibay nito ang kanyang status bilang isang old fan. Maya-maya, nasa second floor training room si Xu Jingming. Ang kanyang abilidad ay isang E-grade na weak electricity, at dismayado niyang sinabi na ang lakas nito ay ipinaliwanag ni Tang Chi na pinsan niya siya, si Xu Jingming, isa ring third-year student na kukuha ng martial arts exam bukas. Hawak niya ang isang pansanay na sibat ngunit masyado itong magaan. Naisip niya na ngayong mayroon na siyang combat techniques, kailangan din niya ng tamang kagamitan. Naisip niyang ang kanyang orihinal na F-rank na obsidian na sibat ay nasa bahay at hindi na angkop sa kanyang kasalukuyang lakas. Nagpasya siyang kumuha ng bagong gamit. Tinanong niya ang AI, si Eva, na buksan ang school mall at maghanap ng mga sandatang uri ng sibat. Sumunod si Eva, at lumitaw ang mga holographic display, na nagpapakita ng mga sibat mula F-rank hanggang D-rank. Napansin ni Xu Jingming na maaari niyang i-customize ang haba at bigat. Nauunawaan niyang mas mabigat at mas mahal ang mga kagamitang may mas mataas na rank. Pumili siya ng isang E-rank, 210 kg na sibat kasama ang isang E-rank na combat suit at bota. Kinumpirma niya ang pagbili. Isang notification ang nagpakita na ang kabuuang halaga ay 237 credits, na nag-iwan sa kanya ng 382.6. Kinumpirma ang pagbili para sa delivery kinabukasan. Naisip niya na may kaunting pagkadismaya kung gaano kabilis nawala ang kanyang mga credits, na nabawasan ng halos kalahati. Habang papunta na ang kanyang bagong gamit, hinawakan niya ang pansanay na sibat na may determinadong tingin. Alam niyang kailangan niyang umasa sa pansamantalang sandatang ito. Na may kumpiyansang ngisi, idineklara niya ngayong gabi, tutulungan siya nitong sanayin ang kanyang 4 na bagong A-rank combat techniques. Kinilig si Xiaoya, sinasabing magiging mahusay siyang boyfriend. Inasar siya ng isang kaibigang lalaki sa pagkahulog ng loob, at siya, kinabukasan, nagtipon ng mga freshman ng Modus Superpower University para sa kanilang pagtitipon. Pagdating ni Xu Jingming, agad niyang nakuha ang atensyon ng ibang mga estudyante, kumalat ang mga bulungan habang nakikilala nila siya. Alam nilang siya ang nakabasag ng record ng paaralan sa lakas ng suntok. Kinilala rin nila siya bilang top scorer ng Jiangnan Province. Namangha sila sa kanyang lakas at guwapong itsura. Bago pa siya makahanap ng upuan, hinarap siya ng isang matangkad at mukhang malakas na binata. Ang pangalan niya ay Lei Zhou, at agresibo siyang tumuro at malakas na naghamon. Agad siyang nakilala ng mga nanunood bilang second place scorer mula sa Jiangnan Province, na nakakuha ng mahigit 9,300. Nagtsismisan sila tungkol sa kanyang mayaman na pinagmulan, na pareho niyang magulang ay malalakas na Tier 4 superpowered beings. Nakikiramay nilang sinabi na sayang at walang nakakaalala sa second place, kaya naiintindihan ang kanyang pagtangging tanggapin ang pagkatalo. Sa kabila ng pampublikong hamon, hindi natinag si Xu Jingming. Kalmado siyang tumanggi, sinabing hindi siya interesado. Nagulat ang kanyang roommate na si Liu Wentao sa sagot na ito. Si Lei Zhou naman ay ngumisi at sinabing huwag agad tumanggi, ay masiglang sumang-ayon. Nang marinig ito, nagpasya si Tang Chi na ibalik sa realidad ang kanyang kaibigan. Inihayag niya na si Xu. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang personal na bagay, naaalala na ang pamilya ng tiyahin ni Xu Jingming ay may negosyo ng mga pambihirang halaman. Lumapit siya na may mapanganib ng ngiti, ibinunyag na ang pamilya niya ang pinakamalaking customer ng kanyang tiyahin, at may malaki rin itong utang sa kanila. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang bahagyang banta, na nagsasabing kung hindi mababayaran ang utang sa tamang oras, baka mapahamak ang pamilya ng kanyang tiyahin. Agad na nagbago ang atmosfera dahil sa banta. Naging malamig ang ekspresyon ni Xu Jingming.
Isang mabangis at madilim na asul na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Tahimik niyang tinanong kung tinatakot ba siya ni Leju. Ang bigat ng kanyang aura ay pisikal na nagpaatras sa nagulat na si Leju. Pinagpapawisan at nanginginig, hirap si Leju na unawain ang mabangis na presensya na parang isang halimaw, mabilis siyang umatras. Nautal siyang sinabi na hindi iyon banta, kundi isang paalala lang. Dahil naiparating na niya ang kanyang punto, humupa ang aura ni Shu Jing. Kalmado niyang tinanong ang oras at lugar para sa kanilang duelo. Nang makabawi, idineklara ni Leju na ang laban ay sa loob ng 7 araw, sa tanghali, sa broadcast platform 3. Tinanggap ni Shu Jingming, binalaan ang kanyang bagong karibal na huwag pagsisihan ang kanyang desisyon. Jingming ay may awakened ability na i-rank lamang. Sinira ng balita ang pantasya ni Xiaoya, at sumigaw siya, sayang naman. Ang komprontasyon ay lumikha ng pananabik sa mga nanunood na estudyante, na sabik na nag-aabang sa paparating na laban. Di nagtagal, opisyal na nagsimula ang pagtitipon, isang matanda at may balbas na opisyal ng unibersidad ang umakyat sa entablado. Binati niya sila sa pagtitipon ng mga freshman, nilinaw na ito ay isang sesyon para sagutin ang mga tanong tungkol sa mga sistema ng unibersidad. Gayunpaman, inihayag niya na ang unang bagay na gusto niyang ipakilala ay ang combat power ranking ng paaralan. Ipinaliwanag niyang gagamit ang mga estudyante ng virtual dive pod para sa holographic combat simulations, at ang kanilang ranking ay matutukoy sa dami ng level na malalampasan nila. Hinikayat niya ang lahat na gawin ang kanilang makakaya, binibigyang diin na napakaganda ng mga gantimpala. Matapos ang 1 oras na pagpupulong, humikab ng malaki si Shu Jingming. Naisip niyang ang tanging kawili-wiling bahagi ay ang virtual dive pod. Naisip niyang dapat niya itong subukan minsan. Sa ngayon, ang kanyang prioridad sa mga susunod na araw ay ipagpatuloy ang kanyang araw-araw na pagsasanay kasama ang kanyang senior, si Liu Ming, at ang kanyang mentor. Sa loob ng 7 araw, inilaan ni Shu Jingming ang kanyang sarili sa matinding pagsasanay sa ilalim ng kanyang senior, si Liu Ming, at ang kanyang master, si Din Yang Jingtian. Matapos ang 1 linggong pagsasanay, nilapitan ni Liu Ming si Shu Jingming nang may pagkamangha. Ngumisi ang kaibigang lalaki, nagkomento na kahanga-hanga para sa isang taong may E-rank na abilidad na kumuha ng martial arts. Napansin niyang ang kanyang junior brother ay umabot na sa kalagitnaan ng unang tier at tinanong kung paano ito nangyari ng napakabilis. Ngumiti lang si Shu Jingming at sinabing swerte lang. Gayunpaman, ang kanyang iniisip ay nagbunyag ng katotohanan. Sinadya niyang maghintay ng ilang araw bago gamitin ang kanyang system para mag-level up. Kaya ang advancement ay nagkakahalaga lamang ng 380 superpower points. Naisip niya na kung mas mabilis pa siyang nag-level up, malamang ay natakot niya ng husto ang kanyang senior. Nag-iba ng usapan, naalala ni Liu Ming ang duelo at tinanong kung may laban si Shu Jingming sa tanghali. Kinumpirma ito ni Shu Jingming. Na may kumpiyansang ngiti, tinapik ni Liu Ming ang balikat ng kanyang junior at sinabing mag-oobserba siya ng 3 minutong katahimikan para sa kalaban nito. Nagpasya siyang samahan si Shu Jingming sa laban. Lumipat ang eksena sa broadcast platform 3, isang malaking arena kung saan nagtipon ang mga tao. Pumasok si Leju sa ring kasama ang kanyang mga kaibigan. Sabi ng isa, magandang pagkakataon ito para makita ang lakas ng top scorer. Binaliwala naman ng isa ang mataas na score ni Shu Jingming bilang tsamba at pumusta na mananalo si Leju. Nang may bumanggit na sinira ni Shu Jingming ang record sa lakas ng suntok, inismiran ito ni Leju, sinabing walang kwenta ang isang physical record. Eksang. Si Tang Qi, gayunpaman, ay mukhang nag-aalala, sinasabing, walang kwenta ang tapang kapag napakataas ng panganib. Sa pag-iiba ng usapan, sinabi niyang ang mga superpower ang tunay na mahalaga. Sakto namang pumasok si Shu Jingming kasama si Liu Ming. Nakasuot ng bagong itim na coat at dala ang kanyang bagong sibat, ang kanyang pagdating ay nagdulot ng kaguluhan. Habang naglalakad si Shu Jingming papunta sa ring, naisip ni Liu Ming na nakakatuwa na sa gwapong itsura ng kanyang junior, tiyak na mabibighani nito ang maraming babaeng estudyante. Kapag naging matagumpay na siya, syempre. Mula sa ring, pinagmasdan ni Leju ang aura ng kanyang kalaban at napansin na tumaas ang rank ni Shu Jingming. Gayunpaman, nanatili siyang kumpiyansa, iniisip na mayroon siyang ibang mga paghahanda. Para taasan ang pusta, iminungkahi ni Leju na magdagdag sila ng taya. Itataya nila ang lahat ng kanilang credits. Walang pag-aalin lang ang tinanggap ito ni Shu Jingming, sinabing mayroon siyang 370 credits. Humanga si Leju at sinabing babayaran niya ng cash ang anumang kulang sa kanyang credits. Iminungkahi niyang ilipat nilang pareho ang kanilang credits sa account ni Old Master Joe.
Si Old Master Joe ay isang neutral na third party. Ang guro na namumuno sa laban ay isang babaeng may blonde na buhok na nakatali sa isang ponytail. Ang pangalan niya ay Jo Yun, isang malakas na tier 6 mid-level, healing type na superpowered being. Habang kinukumpleto ang paglipat ng credits, napansin ni Xu Jingming ang presensya ng high-tier na healer, si Teacher Jo Yun. Pinaalalahanan ni Tang Chi ang grupo na naroon sila para bisitahin ang hall. Sumang-ayon si Xiaoya, binanggit na ginugol niya ang buong high school. Naiintindihan niyang mapanganib ang mga laban sa pagitan ng mga superpowered beings at napagtantong nag-iingat ang paaralan para maiwasan ang pagkamatay. Sumang-ayon siya sa mga tuntunin. Nagkagulo ang mga manonood sa pananabik nang makumpirma ang napakalaking pusta, na nagkakahalaga ng 3.7 milyon. Lumapit si Teacher Jo Yun para mamuno. Kinumpirma niyang natanggap na niya ang mga credits at inutusan silang maghanda. Inilatag niya ang mga patakaran, kung may isang sumuko o nawalan ng malay, bawal nang ituloy ng isa ang pag-atake. Parehong kalmadong tumango sina Xu Jingming at Lei Zhou na naiintindihan nila. Nagharap ang dalawang magkalaban. Nakahanda si Xu Jingming kasama ang kanyang sibat habang si Lei Zhou ay bumunot ng kanyang espada. Na may matinding determinasyon, inilabas ni Lei Zhou ang kanyang A-rank na fire ability, ang Dense Pine Inferno Fire. Isang ipo-ipo ng matinding kulay kahel na apoy ang sumabog sa paligid niya habang idineklara niyang babawiin niya ang lahat ng karangalang ipinawala sa kanya ni Xu Jingming. Ang lakas ng kanyang abilidad ay humanga sa mga manonood, na namangha sa nakakatakot na puwersa ng isang A-rank na fire superpower. Napapalibutan ng apoy, sumugod si Lei Zhou. Tumalon siya at ibinaba ang kanyang espada sa isang malakas na raging flame slash. Sa mamahaling brutal bear hall, at iminungkahing magandang ideya ang mag-relax bago ang malaking pagsusulit. Samantala, si Xu Jingming, iniwasiwas ni Xu Jingming ang kanyang sibat sa isang simpleng pataas na arko, sa pagkamangha ng lahat, ang kanyang simpleng harang ay ganap na na-neutralize ang nag-aapoy na atake ng espada. Natigilan ang mga manonood. Hindi sila makapaniwalang hindi gumamit si Xu Jingming ng combat technique at naharang pa rin ang ganoong kalakas na atake. Sumigaw sila na isang ordinaryong atake lang ang sumira sa isang special move. Hindi makapagsalita si Lei Zhou, nagngangalit ang mga ngipin sa hindi paniniwala. Dahil walang epekto ang atake ng kanyang kalaban, tiningnan siya ni Xu Jingming, na may malamig na pagwawalang bahala. Nagsimulang kumislap ang lilang kidlat sa paligid niya, ang dahilan kung bakit tila ganoon ay dahil masyadong mahina si Lei Zhou. Bago pa makakilos ang kanyang karibal, naglunsad si Xu Jingming ng isang mapanirang ganting atake. Napapalibutan ng malakas na agos ng lilang kidlat, sumugod siya. Tinamaan niya si Lei Zhou sa dibdib, na nagpatalsik sa kanya paatras. Ang lilang kidlat mula sa atake ni Xu Jingming ay dumaloy sa katawan ni Lei Zhou, na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Ang lakas ng tama ay nagpatalsik sa kanyang espada kasabay ng pag-agos ng dugo habang siya ay tumilapon paatras. Malakas siyang bumagsak sa sahig ng ring, bumagsak sa pagkatalo habang umuusok ang kanyang katawan. Ay nakahanap ng isang bakanteng training room. Nakatayo siya sa harap ng isang malaki at bilog na target gamit ang kanyang sibat. Habang hawak niya ito, napansin niya na ito. Natigilan ang mga manunood sa mabilis at tiyak na resulta. Hindi makapaniwala ang mga taga-suporta ni Lei Zhou, na may isang nagsabing, tapos na ang laban sa dalawang galaw lang mula kay Xu Jingming. Tinanong nila kung paano dapat mas malakas si Lei Zhou, ngayong agad siyang natalo. Sumang-ayon ang mga nanunood na ang lakas ni Xu Jingming ay nasa ibang antas kumpara sa ibang mga freshman. Habang nanunood sa gilid, mukhang hindi humanga si Liu Ming, naisip niya sa sarili na masyadong boring ang laban. Hindi man lang nito napagamit ang kanyang junior brother ng kahit isang ikasampu ng kanyang tunay na lakas. Sa ring, sinimulan ng anunsyo ni Teacher Jo Yun ang nanalo. Gayunpaman, pilit na tumayo ang sugatang si Lei Zhou, tinatawag siya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, iginigiit na hindi pa siya talo. Sa isang desperadong hakbang, naglabas siya ng isang maliit na pulang pildoras. Agad itong nakilala ni Teacher Jo Yun, sumisigaw ng babala at kinilala ito bilang isang rampaging blood pill. Binalaan niya siyang huwag itong inumin, sinasabing laban lang ito at hindi sulit na isugal ang kanyang buhay. Nakilala rin ng mga manonood ang mapanganib na item. Nagbulungan sila na habang ang pildoras ay maaaring magpalakas, ay tila mas magaan. Napagtanto niyang hindi nagbago ang sibat, ang sarili niyang katawan ang mas lumakas. Isinaalang-alang niya na
Nang lakas ng gumagamit ng ilang beses sa maikling panahon, mayroon itong matinding side effects na maaaring maging dahilan para siya ay manatili sa kama ng ilang buwan. Tinanong nila kung sulit ba ang panganib, lalo na't isang malaking kompetisyon sa universidad ang gaganapin sa loob lamang ng isang buwan. Binaliwala ni Lejo ang kanilang mga alalahanin, sinabing siya ang mananagot sa anumang kahihinatnan. Determinado siyang sumugal at tatanggapin lang ang pagkatalo kung matalo siya pagkatapos nito. Sa mga manonood, may ilang estudyante, kabilang si Liu Wentao, ang nagprotesta, tinatanong kung pinapayagan ba ang paggamit ng pampalakas na gamot. Sinagot ni Teacher Zhou Yun ang mga reklamo, nilinaw na dahil ito ay isang hindi opisyal na laban, walang mahigpit na mga patakaran. Ipinaliwanag niyang ang mga sandata, combat suits, at gamot ay lahat itinuturing na pinapayagang resources. Habang nagsasalita siya, nilunok ni Lejo ang pildoras. Tinapos niya sa pagsasabing kung may katulad na pildoras si Xu Jingming, papayagan din siyang gamitin ito. Habang umepekto ang pildoras, sumabog ang katawan ni Lejo sa isang mas matinding aura ng apoy. Nagsimulang magliwanag ang kanyang mga mata ng isang mapanganib na kulay kahel na ilaw habang siya ay umuungal. Pinanood ito ni Teacher Zhou Yun na may nag-aalalang ekspresyon. Napansin na ang pildoras ay high-grade at pinalakas ang kapangyarihan ni Lejo. Maikukumpara lamang sa isang simpleng stun baton. Habang nag-iisip si Xu Jingming, isang kaklaseng may blonde na buhok, si Huang Tian, ang kumatok sa kanyang mesa. Baka hindi na angkop ang lumang sandatang ito. Ngunit dahil bukas na ang pagsusulit, wala nang oras para maghanap ng bago, siya. Nasa mababang antas na siya ngayon ng ikalawang tier. Napagtanto niyang nasa malaking problema na si Xu Jingming, sa harap ng desperadong pagpapalakas ng kanyang kalaban, ang sariling battle intent ni Xu Jingming ay tumaas, na lalo pang naging mas matindi. Isang malakas na agos ng lilang kidlat ang sumabog sa paligid niya. Mula sa gilid, pinanood ito ni Teacher Zhou Yun nang may paghanga. Naisip niyang ang fighting spirit ni Xu Jingming ay lalong lumalakas at mayroon siyang pag-iisip ng isang magaling na general. Hawak ang kanyang sibat, isang kumpiyansang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Xu Jingming. Naisip niya sa sarili na sa wakas, hindi na one-sided ang laban. Hindi na ito parang isang matanda na binubugbog ang isang bata. Humakbang siya ng isang beses, at ang kidlat sa paligid ng kanyang combat boots ay sumira sa sahig ng ring. Pagkatapos ay sumugod siya sa kanyang kalaban na may nakakasilaw na bilis. Nagulat si Lejo sa kanyang pambihirang tulin, nagbanggaan ang dalawang mandirigma sa gitna ng ring. Ang kanilang mga superpowered na atake ay nagsalubong na may malakas na pagsabog. Hinarang ni Lejo ang unang tusok ni Xu Jingming, ngunit ang purong lakas sa likod ng atake ay napakalakas. Ang lakas ng tama ay nagpatumba kay Lejo paatras, na napilitan siyang lumuhod para saluhin ang impact, ay nagpa siyang subukan muna ang kanyang pinakamataas na pisikal na lakas ng walang lightning ability. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang kanyang. Habang napapalibutan pa rin ang kanyang humihinang apoy, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa hindi paniniwala. Hindi niya maintindihan kung bakit, kahit na may pinalakas na lakas, wala pa rin siyang laban. Nagtataka siya kung anong uri ng halimaw ang kanyang kinakaharap. Nang mapagtantong walang silbi ang harapang laban, binago ni Lejo ang kanyang diskarte. Nagpasya siyang kung hindi siya mananalo sa direktang sagupaan, aatake siya mula sa malayo. Tumalon siya paatras at nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na bolang apoy kay Xu Jingming. Gayunpaman, ang kanyang range na atake ay sinalubong ng kaswal na pagwawalang bahala. Walang kahirap-hirap na inikot ni Xu Jingming ang kanyang sibat sa isang malawak na arko. Lumikha siya ng isang ipo-ipo ng kidlat na sumalag sa lahat ng bolang apoy. Mapang-asar niyang tinanong kung iyon na lang ba ang kaya ni Lejo. Dismayado at pinagpapawisan, minura ni Lejo ang perpektong lightning ability ng kanyang kalaban. Desperado siyang kumapit sa isang bagong pag-asa. Naisip niyang hindi na siya makakalapit, ngunit kung mauubos niya ang lakas ni Xu Jingming bago mawala ang epekto ng kanyang gamot, maaaring may pagkakataon pa siya. Ngunit walang intensyon si Xu Jingming na patagalin ang laban. Nagpasya siyang tapusin na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng napakalaking lilang enerhiya, pinagsama-sama ito sa isang solidong sibat ng purong, kumikislap na kidlat. Hawak, at itinulak ang sibat pasulong. Sumalpok ang sandata sa gitna ng target na may hindi kapani-paniwalang lakas. Ang tama. Ito ang kanyang A-rank na teknik, ang Thunder Spear. Inihagis niya ang pinagsama-samang sandatang enerhiya sa kanyang kalaban. Lumipad ang sibat sa ere at direktang tumama sa balikat ni Lejo, na tumagos sa kanyang mga depensa.
Natumba sa gulat at sakit, hawak ang kanyang sugat, may isang nakakatakot na napagtanto si Lei Zhou. Ang kanyang kalaban ay mayroon ding mapanirang long-range na atake. Bago pa makabawi si Lei Zhou, sinundan ito ni Xu Jingming ng isa pang teknik. Isang malakas na globo ng kidlat ang lumitaw sa itaas ni Lei Zhou. Bumuhos ang malalakas na agos ng lilang enerhiya, na nagpakuryente sa kanya. Natigilan at nasasaktan, tumingala siya, nagtataka kung anong bagong battle technique ito. Na may malamig na ekspresyon, itinuro ni Xu Jingming ang kanyang kamay at idineklara ang pangalan ng kanyang A-rank na control skill. Ito ang Thunder Prison. Isang hawla ng kumikislap na lilang kidlat ang nabuo sa paligid ni Lei Zhou, na ganap na kumulong sa kanya. Nagmura siya, napagtantong nahuli siya sa isang restriction type na technique. Sa isang desperadong hakbang, tinipon niya ang kanyang natitirang lakas. Lumikha siya ng isang flame barrier, isang umiikot na ipo-ipo ng apoy sa paligid ng kanyang katawan. Nakakulong ngunit palaban, inasar niya si Xu Jingming. Idineklara niyang kung hindi siya makakalabas, hindi rin makakapasok si Xu Jingming, hinahamon siya sa isang laban ng pagtitiis. Ay nag-iwan ng mga bitak na parang sapot ng gagamba sa advanced training target. Isang digital display sa itaas nito ang nagpakita ng numerong 321. Si Xu Jingming, gayunpaman, ay hindi natinag. Tiningnan niya ang nag-aapoy na depensa ng may paghamak, iniisip na mukhang mahina ang flame barrier. Nagtataka siya kung ilan sa kanyang mga atake ang kaya nitong tiisin. Sa halip na isang laban ng kalooban, tumalon siya ng mataas sa ere. Madali niyang nalampasan ang flame barrier at ipinuwesto ang sarili sa itaas mismo ng kanyang nakakulong na kalaban. Habang nasa ere, inilabas niya ang kanyang pinakahuling pag-atake. Tinipon niya ang kanyang kapangyarihan, at 12 ng malalaki, kumikinang nalilang sibat ng purong kidlat ang lumitaw sa ere. Lahat sila ay nakatutok sa walang kalaban labang si Lei Zhou. Nagsimulang bumagsak ang nakamamatay na ulan ng mga sibat ng kidlat. Ang teknik ay mukhang isang mapanirang bersyon ng kanyang Chain Thunder Gun. Tumingala sa napakalakas na atake, na puno ng matinding takot si Lei Zhou. Tiyak niyang kung tatamaan siya ng mga iyon, mamamatay siya. Dahil nakataya ang kanyang buhay, nawasak ang kanyang pride, at sumigaw siya ng pagsuko. Sa huling segundo, habang sumisigaw si Lei Zhou ng pagsuko, ang dulo ng nangungunang sibat ng kidlat ay huminto ilang pulgada lang mula sa kanyang mata. Nawala ang ulan ng mga sibat habang si Xu Jingming ay mahinahon na lumapag sa ring. Sa isang huling, tiyak na galaw, itinulak niya ang kanyang pisikal na sibat. Ang kagamitan ng kwarto ay gawa sa isang espesyal na memory metal, na nagpapahintulot dito na automatikong ayusin ang sarili. Si Xu Jingming ay tinagos niya ang dibdib ni Lei Zhou, walang iniiwang duda kung sino ang nagwagi. Hinugot ni Xu Jingming ang kanyang sibat mula sa dibdib ni Lei Zhou, iniwan siyang nakaluhod at talunan sa sahig. Na may nangingibabaw na presensya, tumayo si Xu Jingming sa ibabaw ng kanyang kalaban habang opisyal siyang idineklara ni Teacher Zhou Yun bilang panalo. Ito ay isang ganap at lubos na pagkatalo. Namangha sila kung paano walang kamali-mali na pinagdugtong ni Xu Jingming ang apat na magkakaibang battle technique sa loob lang ng ilang segundo, isang bagay na higit pa sa kaya ng sinumang normal na freshman. Dalawang estudyante ang nag-usap tungkol sa lakas ng mga teknik na kanilang nasaksihan, hula ng isa ay dapat lahat sila ay hindi bababa sa B grade. Namangha ang kanyang kaibigan, inamin na ang pinakamagaling na teknik na natutunan niya ay C grade lang. Habang nanunood sa gilid, narinig ni Liu Ming ang kanilang espekulasyon at mukhang stress. Naisip niya sa sarili na masyado nilang minamaliit ang kanyang junior brother. Alam ni Liu Ming ang katotohanan, naglakas loob si Xu Jingming na pumili ng 4 na A-grade techniques at na-master na niya ang mga ito sa isang combat-ready na antas. Naisip niya ang kanyang sariling karanasan, naaalala na isang A-grade technique lang ang kanyang pinili noong freshman siya. Namangha. Dumoble ang kanyang purong pisikal na lakas. Alam niyang ang pinakamalakas na output para sa isang normal na unranked awakened ay, inabot pa rin siya ng mahigit 4 na buwan para matutunan ito. Inamin niyang ang pagkakaroon ng isang napakatalinong junior brother ay nagbibigay ng malaking pressure sa kanya. Sa ring, isang napakumbabang si Lei Zhou. Ang taos-pusong nagpasalamat kay Xu Jingming sa pagligtas sa kanyang buhay at tinanggap ang kanyang ganap na pagkatalo. Ipinangako niyang ang mga pinustahang credits at cash ay kay Xu Jingming na at tiniyak na babayaran niya sa tamang oras ang utang sa negosyo ng kanyang tiyahin. Lumapit si Teacher Zhou Yun kay Xu Jingming at kinumpirma ang paglipat ng kanyang mga panalo, 50 credits at 3.2 milyon na pera ang idiniposito sa kanyang student account. Naisip ni Xu Jingming na ang isang pustahan na laban ay isang mabilis na paraan para kumita ng pera.
Nang matapos ang duelo, nagmamadaling bumaba si Liu Wentao sa ring, tuwang-tuwa. Binati niya si Brother Ming. Sinabi niyang mayaman na siya ngayon at inanyayahan siyang lumabas at mag-relax sa city center ngayong gabi para magdiwang. Nagsimulang tumanggi si Xu Jingming, ipinapaliwanag na may training siya kasama ang kanyang senior. Gayunpaman, si Liu Ming, na nakatayo sa malapit, ay hinikayat siyang pumunta. Pinayuhan niya siya na ang tamang balanse ng pagsasanay at pagpapahinga ang susi sa pangmatagalang tagumpay. Nasa 100 calories lamang, na ginagawang pambihira ang kanyang batayang lakas. Nasiyahan, nagpasya siyang subukan ang kanyang bagong S-rank na abilidad. Sinunod ang payo ng kanyang senior, pumayag si Xu Jingming na lumabas. Habang naghahanda silang umalis, tuwang-tuwang itinuro ni Liu Wentao si Liu Ming. Humanga siya sa reputasyon nito bilang Vice President ng Ash Club, isang gumagamit ng A-rank na lightning superpower. Habang magkasama silang naglalakad palayo ni Xu Jingming, nagkomento si Liu Wentao na mas kahanga-hanga ang sikat na senior sa personal. Pag-alis nila sa arena, sinabi ni Liu Wentao kay Xu Jingming na sumunod lang sa kanya, dahil inayos na niya ang buong programa para sa gabi. Isang medyo kahina-hinalang si Xu Jingming ang lumingon at nagtanong kung anong uri ng programa ang tinutukoy niya. Lumingon si Liu Wentao na may malapad at mapaglarong ngiti at itinuro ang kanyang kaibigan. Ibinunyag niya ang kanyang dakilang plano. Ito ang isang hindi dapat palampasing kaganapan sa buhay unibersidad. Nagliwanag ng asul ang kanyang mga mata habang naghahanda siyang gamitin ang Purple Heaven Divine Thunder, mga arko ng lila at asul. Nakidlat ang kumislap sa paligid ng kanyang katawan. Sa isang malakas na pagtalon, ibinagsak niya ang kanyang sibat sa target, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog ng electrical energy. Tumingin siya sa bagong reading, isang hindi kapani-paniwalang 3,000 calories. Si Xu Jingming ay mapang-asar niyang tinanong kung plano pa rin ni Xu Jingming na kunin ang martial arts exam, tinawag siyang E-grade na basura na. Tuwang-tuwa sa kung gaano kalakas ang kanyang S-rank na abilidad. Ang pamantayan para sa isang first-year awakened ay 1,000 calories lamang. Ang katotohanan siya, na on-rank pa rin, ay maaaring magpakawala ng isang atake na maihahambing sa isang mid-level first-year awakened ay nagpapakita ng kanyang mida, bagong potensyal. Ngunit hindi pa siya tapos. Habang kumikislap pa rin ang kidlat sa paligid niya, idineklara niyang hindi ito ang kanyang limitasyon. Siya ay nagpa siyang gamitin ang kanyang tunay na killer move, isang teknik na pinagsasama ang kanyang pinahusay na lakas, kanyang abilidad, at kanyang combat skills sa iisang atake. Ipinasa niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa sibat, na natakpan ng matinding lilang kidlat. Siya ay iwinasiwas ang sibat sa isang malawak na arko. Habang papalapit ang dulo ng sibat sa target, ang kidlat ay nagsama-sama sa isang maliwanag na bola ng kapangyarihan. Sa isang mabangis na sigaw ng wasakin, pinakawalan niya ang atake. Kumonekta ang sibat na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog ng lilang enerhiya na ganap na bumalot sa target. Ang lakas ng atake ay nagpadala ng shockwave sa buong martial arts hall. Sa pangunahing stadium, nayanig ang mga estudyante, at may isang sumigaw. Nagtataka kung lindol ba iyon? Sa sahig ng training room, si Tang Chi, Xiaoya, at ang kanilang mga kaibigan ay nawala ng balanse, ang kaibigang lalaki, magbibigay lang ng kahihiyan sa paaralan. Iminungkahi ni Huang Tia na piliin na lang ni Xu Jingming ang liberal arts at inalok siya ng, ay nakilala ang malakas na pagbabago ng enerhiya, sinasabing nasa antas ito ng isang tunay na awakener, nagtaka sila kung isang bagong awakener level na high school student ang biglang lumitaw, dahil lahat ng kilala ay nagsasanay sa kabilang hall, dahil sa kuryosidad, sinabi ni Tang Chi na dapat nilang tingnan. Sinundan ng grupo ang bakas ng enerhiya sa pasilyo. Habang lumiliko sila sa isang kanto, nakaharap nila si Xu Jingming, na paalis sa lugar na may sibat na nakabalot na ngayon sa tela. Tinawag siya ni Tang Chi, nagulat na makita siya roon. Kalmadong sinabi ni Xu Jingming na uuwi na siya para maghanda para sa pagsusulit, hindi nagbibigay ng anumang pahiwatig sa kapangyarihang ginamit niya. Binati siya ng kanyang kaibigan ng swerte ngunit binaliwala ito sa grupo para kalimutan. Siya, itinuturo ang training room na kalalabas lang ni Xu Jingming, sinasabing doon nanggaling ang enerhiya. Lumapit ang grupo, sa pinto. Sumilip sa loob, nakita nila ang isang eksena ng ganap na pagkawasak. Ang advanced memory metal target ay ganap na nasira, at ang reinforced na pader sa likod nito ay isang malaking butas ng mga durog na bato, ang buong kwarto ay wasak.
Si Tang Chi, si Xiaoya, at ang iba pa ay nakatingin lamang sa purong pagkabigla, hindi maunawaan ang antas ng mapanirang kapangyarihan na, kinabukasan bilang isang maliit na clerk sa kanyang kumpanya. Bago makasagot si Xu Jingming, isang babaeng kaklase, si Lin Qing, ang tumayo at pinakawalan sa isang high school training room. Nakatitig sa pagkawasak, sinabi ni Xiaoya na kahit ang advanced memory, metal ay tinagos, na mangangailangan ng isang napakatinding atake. Nagtaka siya kung mayroon bang high school student, sa kanilang lungsod ng Jiangcheng na ganoon kalakas. Binaliwala ng kaibigang lalaki na may brown na buhok ang ideya, hinawakan, ang gilid ng butas. Sinabi niyang ang natitirang enerhiya ay masyadong marahas para sa isang high school student. Inisip niya na ito ay isang malakas na second-order ability user, na nagkamaling pumasok sa palapag ng mga estudyante. Sumang-ayon ang isa pang kaibigan, idinagdag, na kahit isang henyo mula sa kabisera ng probinsya ay hindi ito magagawa, kaya imposibleng magkaroon ng ganoong tao sa kanilang maliit na lungsod. Si Xiaoya, gayunpaman, ay nagmungkahi ng ibang teorya. Itinuro niya na ang tanging taong nakita nila sa malapit, ay si Xu Jingming at masiglang iminungkahi na baka siya ay isang nakatagong superhenyo. Pinagtawanan ng kanyang mga kaibigan ang ideya, na may isa, na nagtanong kung masyado na siyang nagbabasa ng mga nobela. Itinuro ng isa pa na si Xu Jingming ay isang kilalang E-class user na swerte na kung magkaroon ng lakas ng atake na 300. Nag-alok ang kanyang kaibigan ng mas lohikal na paliwanag, iminungkahi na ang daan. Sinabihan si Huang Tian na huwag makialam. Nainis, inirapan siya ni Huang Tian at nangakong ipapakita sa kanya kung sino ang mas magaling. Malakas na user ay dumaan lamang sa kabilang pasilyo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tang Qi, na tahimik, at tinanong ang kanyang opinyon. Simpleng sumagot si Tang Qi, siguro, lumapit para inspeksyonin ang pinsala, habang hinahaplos ang kanyang kamay sa wasak. Napader, napansin niyang ang mga marka ng impact ay tila iniwan ng isang mahabang sibat. Ang imahe ng kanyang pinsan na may sibat, ay pumasok sa kanyang isipan. Isang malalim na hinala ang nabuo, at tahimik niyang inisip kung ang pagkuha ni Xu Jingming ng martial arts exam, ay talagang pagmamalaki lamang sa kanyang mga kakayahan. Kinabukasan ay maaliwalas at maliwanag, ang araw ng martial arts exam. Dose-dose ng mga bus ang dumating sa isang malaki at pinatibay na lugar, ibinababa ang mga estudyanteng armado ng iba't ibang sandata. Kasama sa kanila si Xu Jingming, naglalakad ng may kalmado at tiwalang hakbang, ang kanyang sibat sa kanyang balikat. Ang mga estudyante, ay nagtipon sa tabi ng isang mataas na bakod, nakatingin sa lugar ng pagsusulit na may halo-halong pagkamangha at takot. Isang estudyante ang kinakabahang nagreklamo, naaalala na ang mga nakaraang pagsusulit ay may mas mahihinang halimaw. Ang pangkalahatang opinyon ay magiging napakahirap ng pagsusulit ngayong taon. Habang nagbabahagi na ng kanilang mga takot ang mga estudyante, isang mayabang na boses ang pumutol sa karamihan. Isang binata na may mahabang buhok at, sa panahon ng pagsusulit. Habang paalis, lumingon siya at nagdagdag ng malupit na komento, hinuhulaan na mamamatay si Xu Jingming sa, isang malaking espada ang ininsulto ang kanilang kaduwagan. Idineklara niyang sinumang hindi kayang harapin ang isang unicorn rhinoceros ay walang silbi, na nagpatahimik sa ibang mga estudyante. Sa malapit, tinanong ng matalik na kaibigan ni Xu Jingming, si Liu Ji, kung sino ang mayabang na lalaki. Si Xu Jingming ay kinilala siya bilang si Zhou Mingyang. Ipinaliwanag ni Liu Ji na si Zhou Mingyang ay isang kilalang henyo na may B-class na abilidad na umabot na sa pagiging isang first-order ability user, isang pambihirang tagumpay para sa isang high school student. Si Xu Jingming ay tumingin sa prodigy na may tiwalang ngiti at isang mapagkumpetensyang kislap sa kanyang mga mata, tahimik na nag-iisip kung sino ang mas malakas. Bigla, isang malakas na boses ang tumawag sa atensyon ng mga kandidato, isang lalaking may seryosong mukha at peklat, nakasuot ng unipormeng militar, ang nagpakilala bilang si Wang Haiyang, ang punong komandante ng pagsusulit. Sinabi niya na, bago magsimula ang pagsusulit, rerepasuhin niya ang mahahalagang pag-iingat. Nakatayo sa isang sasakyang militar, inihayag ni Commander Wang Haiyang, na ang pagsusulit ay tatagal ng dali-dali oras, mula 9 dalion, U, hanggang 9 dalion G. Itinuro niya ang malawak at wasak na bayan na nagsisilbing lugar ng pagsusulit. Ipinaliwanag niyang nahahati ito sa 4 na zona, panlabas, gitna, panloob, at core.
Nakakakuha ng puntos ang mga estudyante sa pamamagitan ng lugar ng pagsusulit. Pagkaalis ni Huang Tian, lumingon si Lin Qing kay Xu Jingming na may pag-aalala, pinayuhan niya itong huwag pansinin. Pagpatay ng mga halimaw, na may tumataas na puntos batay sa ranggo at lakas ng halimaw. Naging seryoso ang ekspresyon ng komandante, habang ibinibigay ang kanyang huling babala. Sinabi niyang ang core area ay parang isang bonus question, na para lamang sa mga nangungunang estudyante. Siya ay hinimok ang lahat na kumilos ayon sa kanilang mga kakayahan at huwag itaya ang kanilang buhay para sa mas mataas na puntos. Habang nakikinig sa komandante, pinag-isipan ni Xu Jingming ang kanyang sariling mga kakayahan. Bago ang kanyang power-up, limitado lamang siya sa panlabas na lugar. Ngunit ngayon, puno ng kapangyarihan at ambisyon, determinado siyang sumugod ng malalim sa inner zone at marahil ay hamunin pa ang core area. Isang anunsyo ang ginawa para sa mga estudyante na kunin ang kanilang mga gamit sa pagsusulit. Si Xu Jingming at ang kanyang kaibigan ay lumapit sa kanilang guro, si Chen Fan, na nag-aabot ng mga tactical backpack. Natanggap ni Xu Jingming ang kanyang pack, na naglalaman ng isang smartwatch para sa pagsubaybay ng puntos, isang backpack na may energy bars, isang inumin, isang medical kit, at isang safety ball na maaaring lumikha ng isang high-voltage grid para itaboy ang mga halimaw. Habang inaabot ni Teacher Chen Fan kay Xu Jingming ang kanyang mga gamit, nag-alok siya ng isang huling payo. Pinaalalahanan niya si Xu Jingming na mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa ang mga sinabi ni Huang Tian at iminungkahing hindi masamang pagpipilian ang paglipat sa liberal arts. Tahimik na nakinig si Xu Jingming sa kanya. Ano paman, kahit na ang paggamit ng safety ball ay magtatapos ng maaga sa pagsusulit. Magalang na nagpasalamat si Xu Jingming sa kanyang guro. Sakto. Noon, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita ang kanyang kaklase, si Lin Qing, na tumatakbo palapit sa kanya. Magiliw siyang nag-alok ng isang pwesto sa kanyang team. Kasama niya ang kanilang class president, si Liu Chen, isang class user na nagsabing poprotektahan niya si Xu Jingming sa pagsusulit. Gayunpaman, tumutol ang isa pang estudyante, na nangangatwirang isang seryosong kompetisyon ang pagsusulit. Siya ay nagreklamo na ang pagtanggap sa isang E-rank na estudyante tulad ni Xu Jingming ay makakasama sa kanilang tsansang makakuha ng mataas na puntos. Galit na sumang-ayon ang isa pang kasamahan, inaakusahan si Liu Chen na binago ang kanilang plano. Malinaw na ipinahiwatig ng dalawang tumutol, na ayaw nilang maging pabigat sa kanila. Ang mga insulto ay ikinagalit ng kaibigan ni Xu Jingming, si Liu Ji, ngunit si Xu Jingming ay mahinahong pinigilan siya. May magalang na ngiti, tinanggihan ni Xu Jingming ang alok. Sinabi niya kay Liu Chen at Lin Qing, na pinahahalagahan niya ang kanilang kabaitan ngunit plano niyang pumasok ng mag-isa. Isang nag-aalalang si Lin Qing ang nag-aatubiling tinanggap ang kanyang desisyon, hinihimok siyang mag-ingat. Ngumisi ang estudyanteng nagreklamo at iminungkahing hanapin na lang nila ang malakas na si Huang. Ang class teacher na si Chen Fan ay nagbigay ng mga huling tagubilin. Sinabi niya sa mga estudyanteng kukuha ng liberal arts exam na ihanda, na hindi mabasa ang ekspresyon. Habang malalim ang iniisip, tiningnan ni Xu Jingming ang kanyang Great Xia Unified Exam Registration, tiyan para makipag-team, na may kasamang mapang asar na tawa habang sila ay papalayo. Pinanood sila ni Xu Jingming na umalis na may tiwalang ngiti, iniisip na higit pa sa sapat ang kanyang kakayahan para makakuha ng mataas na puntos ng mag-isa. Isang anunsyo. Ang umalingaw-ngaw, idinedeklara ang opisyal na pagsisimula ng pagsusulit. Isang kawan ng mga drone ang lumipad sa kalangitan, handang i-live broadcast ang kaganapan. Bumukas ang malalaking tarangkahan, at isang bahan ng mga estudyante ang sumugod sa wasak na lungsod, isinisigaw ang kanilang mga layunin. Kasama, sa karamihan sina Tang Qi at ang kanyang mga kaibigan, isang determinadong babae na may malaking espada, at ang nangungunang kalahok, si Zhou Mingyang, na ginamit ang kanyang wind ability para mauna sa lahat. Sa kabaligtaran, nanatiling kalmado si Xu Jingming. Humakbang siya ng isang beses, pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ng tuloy-tuloy, hawak ang kanyang sibat, iniisip na sa wakas ay dumating na ang pagsusulit at siya ay handa na. Habang tumatakbo, pinindot niya ang kanyang smartwatch. Isang holographic screen ang kumumpirma sa kanyang pagkakakilanlan at ipinakita ang real-time na mga ranggo.
Ang nangungunang tatlong pwesto ay napuna na, kung saan si Zhou Mingyang ang nasa unang pwesto na may 7 puntos, na sinundan ng 2 pang estudyante. Tiningnan ni Xu Jingming ang leaderboard na may tiwalang ngiti. Napansin niyang si Zhou Form. Nakalista sa form ang kanyang E-level na elemental ability. Sa Great Xia Kingdom, ang edukasyon ay nahahati sa liberal. Mingyang ay nagsimula ng pumatay ng mga halimaw, ngunit ang maagang pangunguna ay nagpasigla lamang sa kanyang sariling diwa ng kompetisyon. Habang ang iba ay lumalaban sa mga panlabas na bahagi, nagpasya si Xu Jingming sa isang mas matapang na diskarte. Nagpasya siyang huwag mag-aksaya ng oras at dumiretso sa high risk, high reward na core area. Habang papalalim siya sa wasak na lungsod, bigla siyang huminto. Sa unahan, natuklasan niya ang isang nakakakilabot na eksena, ang walang buhay na katawan ng isa pang estudyante sa isang lawa ng dugo. Sa tabi ng katawan ay isang, hindi nagamit na berdeng safety ball, na nagpapakita kung gaano kabilis ang pag-atake. Nabalisa si Xu Jingming sa nakita. Siya ay napagtanto na ang estudyante ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong i-activate ang kanyang huling depensa. Tumama sa kanya ang malagim na katotohanan ng pagsusulit, at naunawaan niya ang bigat sa likod ng mga babala ng kanyang guro at ng komandante. Naisip niya na kung hindi niya natanggap ang kanyang S-class na abilidad kahapon, madali siyang maaaring magtapos sa parehong estado. Pinatibay ang kanyang determinasyon, tinanggap niya ang brutal na kalikasan ng pagsusulit. Lumuhod siya sa tabi ng namatay na estudyante at ginamit ang smartwatch ng lalaki para tawagan na kunin ang katawan. Naisip niya na ang mga oportunidad ay laging may kasamang panganib. Bigla, may narinig siyang ingay sa malapit. Mula Arts at Martial Arts. Ang mga may mababang antas na abilidad ay maaaring pumili ng liberal arts para sa isang ordinaryong buhay. Ang martial, sa mga anino ng isang wasak na gusali, isang malaking, may kuko na paa ang tahimik na lumitaw, makalipas ang isang sandali, isang mabangis na shadow cat, na may kumikinang nalilang mga mata ang lumabas. Agad na napagtanto ni Xu Jingming ang nakakatakot na katotohanan, iniwan ng halimaw ang patay na estudyante bilang pain, ito ay isang patibong, at ang halimaw ay sumugod sa kanya. Sa kabila ng nakakatakot na pagsugod ng Shadow Cat, nanatiling perpektong kalmado si Xu Jingming. Ang halimaw ay umungol ng may pagbabanta habang sumusugod ng may hindi kapani-paniwalang bilis, ang kanyang mga aninong kuko ay nakaunat. Ngunit mas mabilis si Xu Jingming. Sa isang tuloy-tuloy at casual na kilos, umiwas siya sa atake, hinayaang lumipad ang halimaw palampas sa kanya. Ang Shadow Cat ay lumapag ng may grasya, ang kumikinang nalilang mga mata nito ay nakatutok sa biktima. Ang reputasyon nito ay karapat-dapat. Sa isang maliksi na katawan, matatalas na kuko, at lakas ng kagat na higit sa 1,000 kg, ito ay isang karapat-dapat na newbie killer. Nagpakawala ito ng isang mabangis na dagundong, sinusubukang takutin si Xu Jingming. Habang hinaharap niya ang halimaw, si Xu Jingming ay iniisip kung ano ang nagpapanganib sa mga nilalang na ito. Alam niyang ang mga mababangis na halimaw ay may espesyal at nakakatakot na aura, na maaaring paralisahin ang kanilang biktima sa takot. Narinig niya na karamihan sa mga awakened na tao, kapag unang beses humarap sa isang mabangis na halimaw, arts na landas ay mas mapanganib. Kailangang pumasok ng mga estudyante sa isang itinalagang lugar at labanan ang mababangis na halimaw hanggang kamatayan para ay nagiging walang magawa sa ilalim ng presyon na ito, hindi magamit kahit 30% ng kanilang lakas habang naghihintay na patayin. Iniisip niya kung paano ang mga mayayamang pamilya ay kumukuha ng mga bodyguard para dalhin ang kanilang mga anak sa kagubatan para masanay sila. Sa aura na ito mula sa murang edad, isang pribilehiyo na hindi niya naranasan. Alam na ito ang kanyang unang tunay na laban sa isang mabangis na halimaw, inihanda niya ang kanyang sibat habang sumusugod muli sa kanya ang Shadow Cat. Agad na nalapitan ng halimaw ang distansya, ang bibig nito ay nakabuka ng malapad. Ngunit nanatiling matatag si Xu Jingming, ganap na hindi apektado. Mga arko ng lilang kidlat, ang kumislap sa kanyang sibat habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya ang sibat pasulong, ang kidlat, na dulo nito ay tumagos sa ulo ng Shadow Cat at agad itong pinatay. Tiningnan niya ang patay na nilalang na may mapag-isip na ekspresyon. Napagtanto niyang ang nakakatakot na aura ng halimaw ay walang epekto sa kanya. Makalipas ang isang sandali, isang asul na holographic window ang lumitaw mula sa kanyang smartwatch.
kinukumpirma ang pagpatay, napatay ang isang unranked na mabangis na halimaw, isang Shadow Cat. Ability Points plus 3. Isang tala ang nagpapaliwanag na ang mga mababangis na halimaw ay may ranggo mula 1 hanggang 9, at ang mga mas mababa sa ranggo 1. Makapasa, sa pamamagitan lamang ng pagkaligtas maaaring umasa na makapasok sa isang Ability User University. Doon, sa mga taon ng pagsasanay, kahit isang unranked, ay unranked, katumbas ng mga unranked na Human Awakened. Tiningnan ni Xu Jingming ang mapa ng lugar sa kanyang relo. Isinaalang-alang niya na ang pagpatay ng mga halimaw ay nagbibigay sa kanya ng mga ability point, ngunit tila hindi siya humanga sa maliit na gantimpala. Iniisip na ang mga unranked na halimaw ay nagbibigay ng napakakaunting puntos. Napagtanto na hindi siya apektado ng nakakatakot na aura ng mga mababangis na halimaw. Napagpasyahan ni Xu Jingming na walang gaanong puntos sa pag-aaksaya ng oras sa panlabas na lugar. Nagpasya siyang makarating sa mas mapanganib na gitnang lugar sa lalong madaling panahon. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay papalalim sa lugar ng pagsusulit, gumagawa ng madugong landas sa mga unranked na halimaw. Madali niyang pinatay ang mga Shadow Cat, mga baboy na may bakal na balahibo, at mga nilalang na parang lobo, na nakakakuha ng 3 hanggang 5 ability points sa bawat pagpatay. Gayunpaman, natukoy niya ang isang depekto sa kanyang diskarte. Bagamat nakakuha siya ng mga ability point, kinikilala niyang kulang siya sa aktwal na karanasan sa labanan. Ang kanyang bagong rank na abilidad ay napakalakas kaya't agad nitong pinapatay ang mga unranked na halimaw, na pumipigil sa kanya na hasain ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Isinaalang-alang din niya ang mataas na pagkonsumo ng enerhiya ng kanyang bagong kapangyarihan. Alam niyang ang mga mas mataas na ranggo na abilidad ay kumukonsumo, na tao ay maaaring maging isang tunay na makapangyarihang ability user. Naiintindihan ni Xu Jingming kung bakit ang kanyang guro at si Lin Qing ay ng mas maraming enerhiya. Hindi tulad ng kanyang dating E-rank na abilidad na maaaring tumagal ng ilang oras, hindi niya kayang panatilihin ang kanyang S-rank na kapangyarihan sa buong lakas kahit 1 oras. Dahil ang pagsusulit ay tumatagal ng 12 oras, nauunawaan niyang hindi niya maaaring sayangin ang enerhiya bago makarating sa core area. Nagpasya siya sa isang bagong diskarte, papatayin niya ang mga mababangis na halimaw gamit lamang ang kanyang spear technique para makakuha ng karanasan, at makatipid ng kapangyarihan. Sa sandaling ginawa niya ang desisyong ito, isang bago at mas malaking banta ang lumitaw, isang malakas na bipedal na unicorn, rhinoceros. Umungol at sumugod ang malaking halimaw, itinapon ang isang wasak na kotse sa gilid gamit ang napakalaking lakas nito, sa halip na umatras. Nanatiling matatag si Xu Jingming at hinarap ang pagsugod. Ang malakas na impact ng sungay ng rhino ay nagpatalsik sa kanya paatras. Sa hindi kapani-paniwalang liksi, ginamit ni Xu Jingming ang momentum para tumambling sa ere, ipinoposisyon ang sarili sa itaas mismo ng halimaw. Bago makakilos ang rhino, sumisid siya pababa, lumapag sa likod nito at ibinaon ang kanyang sibat ng malalim sa bungo nito sa iisang tumpak na saksak. Bumagsak ang malaking halimaw, talunan. Bahagyang humihinga, nagulat si Xu Jingming sa kung gaano kabilis ang kanyang pagpatay, napansin na kahit isang nag-aalala. Alam niyang natatakot sila sa maaaring mangyari kung kukunin niya ang pagsusulit. Gayunpaman, kinikilala rin niya na hindi niya matatakasan. Malakas na halimaw tulad ng rhinoceros ay hindi gaanong hamon. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, at nagtaka siya kung ang kanyang spear teknik ay umabot sa mas mataas na antas nang hindi niya namamalayan. Tinawag niya ang kanyang system panel, na kumumpirma sa kanyang hinala. Ang kanyang spear technique ay umakyat sa intermediate stage, at ang kanyang ability points ay tumaas sa 256, napagpasyahan niyang ang pag-asa sa kanyang spear technique ang pinakamabisang paraan upang palakasin ang kanyang lakas. Nararamdaman kung gaano katuloy-tuloy ang intermediate technique, nagtaka siya kung ano ang mangyayari kung pagbubutihin pa niya ito. Gamit ang kanyang naipon na puntos, nagpasya siyang i-upgrade muli ang kanyang spear skill, agad ang epekto. Isang malaking pagdagsa ng mga advanced na spear technique at komplikadong mga galaw ang bumaha sa kanyang isipan, na isinama sa kanyang muscle memory. Hinawakan niya ang kanyang ulo, na manghasa. Dami ng kasanayang nakuha niya. Sa dami ng bagong teknik, nakaramdam si Xu Jingming ng isang pag-agos ng kumpiyansa. Hawak ang kanyang sibat, matikas siyang tumayo sa gitna ng mga guho na mingiting maninila, at sinabing,
Hindi na siya makapaghintay na makahanap ng first rank na mabangis na halimaw para subukan ang kanyang mga bagong kakayahan. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng outer, ang patuloy na banta ng mga halimaw. Ang isiping ito ay nagpaalala sa isang masakit na alaala ng isang beast tide mula sa kanyang nakaraan, kung saan siya lumuhod. Area, si Lin Qing at ang kanyang team ay gumagalaw sa mga kalsada. Bigla, huminto si Lin Qing, nagtataka. Sa di kalayuan, inakala niyang nakita niya ang isang pamilyar na anino, sinabi niya ang kanyang iniisip, na sa tingin niya ay nakita niya si Xu Jingming. Binaliwala ng isa sa kanyang mga kasama ang ideya, at nagtanong kung namamalikmata lang ba siya. Katwiran niya, imposible si Xu Jingming iyon, dahil magpapakamatay lang ang isang taong may E-rank na lakas kung pupunta sa ganito kalalim na bahagi ng exam zone. Puno ng pagdududa si Lin Qing pero hindi niya maalis ang pakiramdam na nakita niya ang kanyang kaklase, nagsimula siyang mag-alala para sa kanya. Ang kanyang pag-iisip ay, naantala ng tawagin sila ng isa pa niyang kasama. Nagmadali ang grupo at natagpuan siyang nakatayo sa harap ng malaking, bagong, patay na bangkay ng isang unicorn rhinoceros. Nakita nila na hindi pa tuyo ang dugo sa mga sugat nito, ibig sabihin ay ilang minuto pa lang itong napapatay. Sinuri nila ang nakamamatay na pinsala, isang malinis at tumatagos na sugat sa ulo na gawa ng isang mahabang sandata. Napasigaw ang isa sa kanila na iyon ay sugat mula sa sibat. Nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isip ni Lin Qing. Ang sugat ng sibat, ang oras, at ang anino ay lahat tumuturo sa iisang konklusyon. Nagtaka siya kung posible kayang ang taong nakita niya ay si. Bilang isang bata, umiiyak sa mga walang buhay na katawan ng kanyang mga magulang. Pinalakas ng alaala ang kanyang determinasyon. Ayaw na niyang, Xu Jingming nga, ngumisi ang mapagdudang kasama sa suhestisyon, na nangangatwirang ang unicorn rhinoceros ay isang halimaw na. Isang C-rank awakened na tao lang ang kayang talunin ng mag-isa. Para malaman ang totoo, iminungkahi ng isa pang kasama na tingnan nila ang score, rankings. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Lin Qing ang leaderboard sa kanyang smartwatch. Habang lumalabas ang mga ranggo, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nandoon, sa ika-46 na pwesto na may 256 puntos, si Xu Jingming, ng Jiangcheng Second High School. Napasigaw siya, na siya nga talaga iyon. Natulala ang kanyang mga kasama, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang lubos na di paniniwala. Tumanggi silang tanggapin na. Ang E-rank na estudyanteng minamaliit nila ay nasa top 50 na ngayon, at iniisip na baka kapangalan lang niya ito. Sila ay naiwang kinukwestiyon ang lahat, hindi maunawaan ang sitwasyon. Samantala, malayo sa labanan, ang mga opisyal at VIP ay nanunood ng exam sa malalaking screen. Nagkomento ang isang manonood sa inaasahang lakas ng First High School na nangingibabaw sa top 10 ranks. Pinansin nila si Zhou Mingyang, unang ranggo na may 412 puntos, na tila nasungkit na ang titulo ng top student ng Jiangcheng. Nagtaka naman ang isa pang opisyal kung kaya ba niyang maging provincial top 100 student, isang maging walang kapangyarihan muli. May determinasyon, itinaas niya ang kanyang registration form at matatag na ipinahayag, bagay na walang sinuman mula sa kanilang lungsod ang nakamit sa loob ng maraming taon. Kabilang sa mga opisyal si Jiang Wenshan, ang direktor ng Jiangcheng Education Bureau. May ngiti ng kasiyahan, sumang-ayon siya na si Zhou Mingyang ang alas ng kanilang lungsod at nagpahayag ng kumpiyansa na makakapasok ito sa Provincial Top 100. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga principal ng first at third high schools, at pinuri ang kanilang mga institusyon, mapagkumbabang nagpasalamat ang mga principal sa direktor. Habang pinupuri ang mga nangungunang paaralan, lumingon si Director Jiang Wenshan sa principal ng second high school, si Xiao Yao, may pangmamaliit niyang sinabi na kailangang magsumikap pa ng kanyang paaralan, at sinabing ang pinakamagaling nilang estudyante ay nasa ika-18 na ranggo lamang. Pinagpawisan sa kaba ang principal, yumuko at nauutal na sumang-ayon. Sa loob-loob ni Principal Xiao Yao, nag-aalab siya sa galit. Alam niyang sa top 50 na estudyante, 8 lang ang galing sa kanyang paaralan. Inisa-isa niya sa isip ang kanyang mga nangungunang estudyante, kabilang si Xu Jingming, at hinihimok silang umayos. Makalipas ang isang sandali, natigilan siya. Ang pangalang Xu Jingming ay hindi pamilyar. Nagtaka siya ng malakas. Kung sino ang estudyanteng ito at bakit hindi pa niya nakikita ang pangalan noon. Lumingon siya sa gurong katabi niya,
na si Chen Fan, at ang kanilang mga gamit sa pagsulat at nagbigay ng maseryosong paalala sa mga kukuha ng martial arts exam na ihanda ang kanilang. Napipiliin pa rin niya ang martial arts exam. Sa paglubog ng araw, si Xu Jingming ay nasa isang training hall, nagsasanay, nagtanong tungkol kay Xu Jingming. Nang marinig na ang kanyang pinakamahinang estudyante ay nasa top 50, si Teacher Chen Fan ay nagpakita ng reaksyong halos ikalaglag ng panga sa sobrang gulat. Huminga siya ng malalim para kumalma, at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Naalala niya, na si Xu Jingming ay isang E-rank awakened at nagtaka kung itinatago ba ng bata ang kanyang tunay na lakas, ngunit binawela niya ang isiping iyon dahil imposible. Tumingala siya sa mga monitor na may pagkadismaya, napagtantong dahil ang top 10 na estudyante lang ang may sariling camera feed, walang paraan para makita niya kung paano nakakaipon ng napakaraming puntos si Xu Jingming. Samantala, pabalik sa lugar ng exam, nalagpasan na ni Xu Jingming ang outer area at nakarating na sa central area, isang lugar na may mas mataas na antas ng panganib. Kalmado siyang naglakad sa mga kalsada, at inapakan ang isang bote. Habang kumakain ng isang energy bar, napansin niyang nabawasan ang bilang ng mga mabangis na halimaw. Alam niyang ito ay dahil ang mga rank na halimaw ay may talino na at pakiramdam ng teritoryo, na ginagawa silang mas mahihirap na kalaban. Bigla, may naramdaman ang kanyang matalas na pandama. Nanliit ang kanyang mga mata habang inanunsyo na dumating na ang kanyang target. Isang saglit lang, isang malakas na may guhit na. Nang walang tigil gamit ang isang mahabang sibat, ipinapasa niya ang kanyang electrical ability sa sandata, na nagiging sanhi ng asul na kidlat na halimaw ang sumugod mula sa tumpok ng mga sirang sasakyan. Ang nilalang ay isang first rank na mabangis na halimaw, isang arm-blade tiger, na ipinangalan sa matutulis at parang talim na buto sa mga braso nito. Nanatili sa kanyang kinatatayuan si Xu Jingming, hindi natinag. Sinabi niyang ang swerte niya, dahil nakatagpo siya agad ng isang first rank na halimaw. May kumpiyansa at pananabik sa kanyang mukha, inihanda niya ang kanyang sibat, at idineklara na ang malakas na kalaban na ito ang perpektong pagsubok para sa kanyang bagong upgrade na teknik sa sibat. Ang Arm-Blade Tiger ay umungal ng mabangis at sumugod, handa nang umatake ang malalakas nitong kuko. Nanatiling kalmado at panatag si Xu Jingming, hawak ang sibat ng depensiba. Sa isang magarang pag-ikot, sinangga niya ang unang pag-atake ng tigre, at mahusay na sinalag ang atake ng halimaw gamit ang katawan ng kanyang sibat. Dahil sa lakas ng tama, bahagyang napaatras ang tigre. Si Xu Jingming, gayunpaman, ay tila hindi man lang humanga. May mapanuyang ngiti, tinanong niya kung ito na ba ang lahat ng lakas ng isang first tier na halimaw, at sinabing kailangan pa siguro ng isang Tiger King para seryosohin niya ito. Nagalit ang halimaw sa kanyang pang-aasar. Idineklara niyang papatahimikin na niya ito. Si Xu Jingming ay nagsimulang umatake, lumundag siya pasulong ng may hindi kapani-paniwalang bilis, kumislap sa kahabaan nito. Sa isang sigaw, gumawa siya ng isang malakas na pag-atake. Mabilis siyang naubusan ng lakas sa matinding pagsasanay. Ang kanyang sibat ay naging isang malabong imahe habang nagpakawala siya ng isang malinis at malalim na saksak sa balikat ng tigre, na nagpadugo rito. Umungal ang halimaw, sa sakit at galit, ngunit hindi siya binigyan ni Xu Jingming ng oras para makabawi. Pinapanatili ang kanyang kalmado at nakatutok na tindig, ang kanyang atake ay lalo lang nagpagalit sa first rank na halimaw. Nagsimulang magniningning ang mga mata nito ng isang nakakatakot na berdeng-asul na ilaw. Tumayo ito gamit ang mga hulihang paa, mas naging matangkad kay Xu Jingming, at umungal ng nakabibingi habang naghahandang ilabas ang buong lakas nito. Ang Arm-Blade Tiger ay ibinagsak ang malalaki at matatalim nitong mga paa sa isang mapanirang atake. Si Xu Jingming, na nagpakita ng hindi kapani-paniwalang reflexes, ay umiwas sa atake at ginamit ang momentum para umikot sa isang poste ng ilaw, at iniwasan ang mga nakamamatay na kuko at inihanda ang sarili para sa isang malakas na ganting atake. Magarang lumapag pagkatapos ng kanyang akrobatikong galaw, si Xu Jingming ay kinilala ang katatagan ng first tier na halimaw. Nakikita niyang sa kabila ng mga sugat nito, ang Arm-Blade Tiger ay gusto pa ring lumaban ng desperado. Nagpasya siyang tapusin na ang laban, at idineklara na ang anumang karagdagang paglaban ay walang saysay. Sinimulan niyang i-channel ang kanyang teknik sa sibat, ang Lightning Gale Break, at isang ipo-ipo ng asul na enerhiya ang umikot sa kanyang, ay humikab ng malaki, nagrereklamo kung gaano siya kapagod,
at pagkatapos ay bumagsak sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng kanyang sibat. Sandata, may malakas na sigaw, pinakawalan niya ang teknik. Ang kanyang katawan ay naging isang malabong imahe habang nagsagawa siya ng isang mapanirang paikot na atake. Ang enerhiya mula sa kanyang sibat ay lumikha ng maraming humahagupit na arko ng liwanag. Ang atake ay tumama, at ang tigre ay nagpakawala ng huling, masakit na sigaw habang pinupunit ng malakas na teknik ang katawan nito. Ang malaking halimaw ay bumagsak sa lupa, talunan. Agad na lumitaw ang isang abiso sa smartwatch ni Xu Jingming na kinukumpirma ang pagpatay sa isang first-tier armored tiger at binigyan siya ng 14 ability points. Napansin niya nang may kasiyahan na ang mga puntos. Mula sa isang first-tier na halimaw ay halos doble ng nakukuha niya mula sa isang unranked. Isang bagong pananaw ang nabuo sa kanya. Napagtanto niya na habang ang exam hall ay isang lugar ng panganib para sa iba, para sa kanya, ito ay isang perpektong lugar ng kayamanan para mag-level up. May panibagong determinasyon, nanumpa siyang mangongolekta ng maraming ability points hanggat kaya niya sa pamamagitan ng paghuli sa pinakamalalakas na halimaw. Pabalik sa mga manonood, tensyonado ang paligid habang pinapanood ng mga opisyal at guro ang live rankings. Ang leaderboard ay nagpapakita na si Xu Jingming ay tabla na ngayon sa ika-32 na pwesto na may 320 puntos. Isang opisyal ang lumingon kay Teacher Chen Fan. Nakahiga sa sahig, iniisip ni Xu Jingming ang kanyang pagsasanay. 2.5 taon na siyang nagsasanay gamit ang sibat, at nagtanong kung ang nakakagulat na estudyanteng ito ay mula sa kanyang klase. Bigla, si Chen Fan ang naging sentro ng atensyon. Pinuri siya ng ibang mga guro, namangha na ang isang estudyante mula sa kanyang klase ay nakapasok sa top 50 mula sa kanilang paaralan. Pinuri nila ang kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo. Isang natatarantang Chen Fan ang mapagkumbabang umiwas sa papuri, at iginiit na lahat ay dahil sa sariling pagsisikap ng estudyante. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may sumigaw at tumuro sa screen. Ang ranggo ni Xu Jingming ay muling pumailan lang, at tumalon sa numero 25. Isang opisyal ang napasigaw sa di paniniwala na nakakuha siya ng 40 puntos ng sabay-sabay. Kinakalkula ni Director Jiang Wenshan sa isip ang mga halaga ng puntos, naalala na ang isang peak unranked na halimaw ay nagkakahalaga ng 6 hanggang 8 puntos, habang ang isang low-grade first-tier na halimaw ay nagkakahalaga ng 14 hanggang 6 na puntos. Ipinagpatuloy ni Principal Xiao Yao ang pag-iisip, namumutla sa gulat ang kanyang mukha. Naalala niya na ang kill count ay nag-a-update tuwing 4 na segundo, at isang imposibleng realisasyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kinumpleto ni Director Jiang Wenshan ang nakakagulat na kalkulasyon. Sa loob lamang ng 4 na segundo, siguradong napatay ni Xu Jingming ang alinman sa 5 peak unranked na halimaw o 3 low-grade first-tier na halimaw. Isang taon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang kanyang kasanayan ay nasa beginner level pa rin. Bumili siya ng isang spear technique. Masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niyang ang ganitong klaseng performance ay hindi pa nakikita sa loob ng maraming taon. Lumingon siya kay Principal Xiao Yao at nagkomento na ang estudyanteng ito ay isang napakagandang prospect, at nagtanong kung bakit hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya. Ang principal, na natataranta pa rin, ay umamin na ngayon lang din niya nalaman ang tungkol kay Xu Jingming at sinabing kailangan nilang tanungin ang homeroom teacher ng bata. Agad niyang ipinatawag ang isang kinakabahang guro, si Chen Fan, at sinabihan itong ipaliwanag ang sitwasyon ni Xu Jingming sa mga leader, partikular na tinanong ang tungkol sa kanyang talento. Nakatayo sa harap ng mga nangungunang opisyal ng edukasyon sa lungsod, nauutal na sinabi ni Chen Fan ang hindi kapanipaniwalang katotohanan. Si Xu Jingming ay nagising sa isang A-grade na abilidad, mahinang kuryente. Hindi makapaniwala ang principal, at tinanong kung sigurado ba si Chen Fan, na hindi siya nagkakamali ng alaala. Idinigiit ni Chen Fan na sigurado siya. Idinagdag niya na partikular niyang pinayuhan si Xu Jingming na huwag sumali sa exam dahil sa kanyang mababang ranggo na abilidad. Nakikinig si Director Jiang Wenshan na may lumalaking kuryosidad. Nahinuha niya na para sa isang estudyanteng may E-grade na abilidad lamang na makarating ng ganito kalayo, dapat ay mayroon siyang ibang natatanging katangian. Ang misteryong, na tinatawag na lightning gale break sa halagang 300,000, na sa tingin niya ay nagpapalakas sa kanya ng kaunti kaysa sa ibang ordinaryong E-class. Ito ay pumukaw sa kanyang interes. Nagpasya siyang maghintay,
At may kumpiyansang hinulaan na sa takbo ni Xu Jingming, malapit na siyang makapasok sa top 10. Sa puntong iyon, magkakaroon sila ng sariling camera feed at sa wakas ay maiintindihan kung paano niya ito ginagawa. Nagdagdag siya ng isang mahigpit na babala, gayunpaman, na kung nandadaya ang estudyante, magkakaroon ng mga kahihinatnan. Pagkatapos niyang magsalita, parehong nanlaki sa gulat ang mga mata ni na Teacher Chen Fan at Principal Xiao Yao. Isang bagong update ang lumitaw sa leaderboard. Nagawa ni Xu Jingming ang imposible at nakapasok sa top 10, ngayon ay nasa ikasiyam na pwesto. Nasa ibaba lang niya, sa numero 12, ay ang kanyang pinsan, si Tang Qi. Sa ibang lugar sa exam hall, si Tang Qi, na may mga taingang parang pusa at buntot, ay nakaupo sa ibabaw ng isang talunang halimaw. Tumingin siya sa malayo na may ngiti, ngayon ay sigurado na ang kanyang pinsan, ang siyang may kagagawa ng pagkasira sa martial arts hall. Napansin din ng nangungunang estudyante, si Zhou Mingyang, ang bagong pangalan sa leaderboard. Nagulat siya nang bahagya na may 6 na oras pa na natitira, isang bagong mukha ang nakapasok sa top 10. Naisip niya sa sarili na hindi pa niya narinig ang pangalan ni Xu Jingming, dahil nasa top 10 siya, isang na-awaken. Habang nakahiga roon, isang malagim na isip ang pumasok sa kanyang isipan. Alam niya na ang death rate para sa mga estudyanteng mas mababa sa D-class sa camera drone ang ipinadala para sundan si Xu Jingming. Ipinapakita sa feed na walang kahirap-hirap niyang pinapatay ang isa pang first tier na halimaw gamit ang kanyang sibat. Habang bumabagsak ang halimaw, isang abiso ang nagbigay sa kanya ng 14 na puntos. Nagkomento siya sa sarili na ang bilis ng pagpatay ng mga halimaw ay mas mataas sa central area. Pagkatapos ay napansin niya ang drone at napagtanto na siguro ay nakapasok na siya sa top 10. Nakatayo sa ibabaw ng kanyang huling pinatay, pinag-isipan ni Xu Jingming ang kalikasan ng exam. Naiintindihan niya na ito ay isang pagsubok ng lakas at potensyal kung saan ang mas magandang resulta ay nagdudulot ng mas malaking pagkilala. Dahil dito, nagpasya siyang wala siyang dahilan para itago ang kanyang tunay na kapangyarihan, at idineklara na ang pagpasok sa top 10 ay simula pa lang. Bago hamunin ang core area, nagpasya siyang palakasin muli ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang kanyang system panel, na nagpapakita na ang kanyang teknik sa sibat, ay nasa advanced level na, at mayroon siyang 312 ability points. Napansin niya na may kaunting pagkadismaya na ang kanyang level, ay hindi automatikong tumaas mula sa awaken. Nahinuha niya na ang tanging paraan para umangat sa isang tunay na ability user ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang partikular na cultivation method, na hindi niya magagawa habang nasa exam, dahil hindi niya kayang itaas ang kanyang ranggo, pagsusulit ay tumataas bawat taon. Pinalakas ng isiping ito ang kanyang determinasyon, para makapasok sa isang awakened university, dapat siyang maging. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagpapabuti ng kanyang mga pangunahing katangian. Gumastos siya ng ilang puntos, pinalakas ang kanyang pangangatawan ng 40 at ang kanyang spirit ng 22, nakaramdam ng pag-agos ng bagong lakas, kinuyong niya ang kanyang kamao, handa ng tuluyang tumungo sa core area. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pasukan ng core area, kung saan pinakamataas ang antas ng panganib. Sinalubong siya ng isang brutal na tanawin, isang kawan ng siyam na armored tiger na nilalamon ang bangkay ng isang malaking parang rhino na halimaw. Mula sa isang ligtas na distansya, pinagmasdan ni Xu Jingming ang kawan. Mabilis niyang natukoy ang nasa gitna, na mas malaki at may mas malakas na aura, bilang ang Armored Tiger King. Malayo sa pagkatakot, nakita niya ito bilang isang malaking ani ng mga puntos na naghihintay sa kanya. Habang naghahanda siyang kumilos, nakaramdam siya ng isa pang presensya. Sumigaw siya, at sinabihan ng nakatagong tao na lumabas, mula sa likod ng isang kanto, si Zhou Mingyang ay lumitaw. Tila humanga, pinuri niya si Xu Jingming sa kanyang matalas na pakiramdam at inamin na hindi niya inaasahan, na ang misteryosong estudyante na nakapasok sa top 10 ay siya pala. Nakilala ni Xu Jingming ang nangungunang estudyante at, tinanong kung paano nalaman ni Zhou Mingyang kung sino siya. Ipinaliwanag ni Zhou Mingyang na pamilyar siya sa bawat malakas na kandidato na maaaring, handang lumaban gamit ang lahat ng mayroon siya. Itinulak niya ang sarili pataas at lumapit sa isang makina, kinuyom ang kanyang kamao. Habang ang kanyang pumasok sa core area. Dahil si Xu Jingming ay isang hindi kilalang umangat sa ranggo, natural na nahulaan niya ang kanyang pagkakakilanlan.
Pagkatapos ay ipinahayag ni Zhou Mingyang na pinapanood niya ang kawan ng tigre at naghandang bunutin ang kanyang espada. Si Xu Jingming ay agad na nag-ingat, at nagtanong kung balak niyang agawin ang kanyang halimaw. Nilinaw ni Zhou Mingyang na wala siyang intensyon na agawin ang kill. Ipinaliwanag niya na ang Armored Tiger King ay isang malakas na mid-grade first tier na halimaw, at kasama ang kawan nito ng siyam na iba pang tigre, ito ay isang kalaban na hindi kayang harapin ng isang tao ng mag-isa. Iminungkahi niyang magtulungan sila para talunin ang kawan. Gayunpaman, mariing tinanggihan ni Xu Jingming ang alok sa dalawang simpleng salita, hindi na kailangan. May itsura ng lubos na kumpiyansa, idineklara niyang higit pa sa sapat na siya lang mag-isa. Binaliwala ang alok ni Zhou Mingyang, si Xu Jingming ay may kumpiyansang lumabas para harapin ang kawan ng mga Armored Tiger. Ang kanyang biglaang paglitaw ay agad na nakakuha ng kanilang atensyon. Nagpakawala sila ng mga babalang ungol, at ang Tiger King, na nakatayo sa pinatay nito, ay umungal para ipakita ang pangingibabaw nito. Nanliit ang mga mata ni Xu Jingming habang pinagmamasdan ang kanyang mga kalaban. Napansin niya na, tulad ng inaasahan sa combat gear at mga sandata. Pagkatapos ay nagbabala si Teacher Chen Fan tungkol sa nakamamatay na panganib ng Martial Arts College Entrance Exam, kamay ay papalapit sa panel ng makina, isang asul na holographic interface ang biglang lumitaw, na nagpapakita ng system activating. Isang grupo na pinamumunuan ng isang Beast King, ang mga tigre ay may sapat na talino para sa isang simpleng pormasyon sa labanan, kung saan ang mas malalakas ay nasa harap. Ang kawan ay umungol ng nakakatakot, naghahandang umatake ng sabay-sabay. Isa sa mga tigre ang humiwalay sa kawan at sumugod, umuungal habang dumadamba sa kanya. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanunood si Zhou Mingyang na may halong di paniniwala at pagka-interes. Nagpasya siyang pagmasdan ng engkwentro, mausisa kung si Xu Jingming ay naglalakad lang patungo sa kanyang kamatayan o kung mayroon siyang espesyal na kakayahan para suportahan ang kanyang hindi kapani-paniwalang kumpiyansa. Sa harap ng sumusugod na halimaw, nanatiling tahimik si Xu Jingming, may kalmadong aura sa paligid niya habang inihahanda ang kanyang sibat. Sa isang mabilis na kilos, sinimulan niyang paikutin ang sandata ng napakabilis. Ang katawan nito ay naging isang halos hindi makitang bilog habang nag-iipon siya ng enerhiya para sa kanyang atake. Nagpakawala siya ng isang napakalawak at paikot na hagupit, nagpadala ng isang malaking arko ng puwersa na humahawi sa hangin patungo sa mga umaataking halimaw. Ang atake ay tumama nang may napakalakas na puwersa. Sa isang brutal na kilos, ang kanyang umiikot na sibat ay tumagos sa ilan sa mga tigre ng sabay-sabay, nagpakalat ng dugo sa buong kalsada. Agad na lumitaw ang mga abiso ng system, kinukumpirma ang kanyang mga pinatay at nanlaki ang mga mata ni Xu Jingming sa gulat habang sinusubukang unawain ang nangyayari. Ang pag-activate ng system. Nagbibigay ng ability points. Ang mga walang buhay na katawan ng mga tigre ay bumagsak sa sahig na basang-basa sa dugo, ang unang alon ng kawan ay nalipol sa kanyang nag-iisang, malakas na atake. Nagalit ang Armored Tiger King sa pagpatay sa kawan nito. Si Xu Jingming, gayunpaman, ay tumingin sa pinsala na may bahid ng pagkadismaya. Sinabi niyang sayang at kulang pa ang kanyang pisikal na lakas, dahil hindi niya nagawang patayin lahat ng tigre sa isang hampas. Ang mga natitirang tigre, na pinamumunuan ng kanilang galit na hari, ay pinalibutan siya, handang ipaghiganti ang kanilang mga kasamang namatay. Ang Tiger King ay nagpakawala ng isang nakabibinging atungal, isang malakas na sonic attack na nilalayong lituhin ang kalaban nito. Ang lakas ng atungal ay napakalaki na nabasag nito ang mga bintana ng mga kalapit na gusali, na lumikha ng ulan ng salamin. Maging si Zhou Mingyang, na nanunood mula sa isang ligtas na distansya, ay naapektuhan ng sonic blast, at napahawak sa kanyang ulo sa sakit. Si Xu Jingming, gayunpaman, ay nanatiling matatag sa gitna ng nagbabagsakang salamin, ganap na hindi natinag. Kinilala niya ang pagtatangka ng Tiger King na takutin siya. May mapanghamong tingin, idineklara niya na habang ang halimaw ay maaaring makatakot sa iba, hindi siya nito matatakot. Habang sumusugod ang mga natitirang tigre sa kanya mula sa lahat ng panig, sinalubong ni Xu Jingming ay natapos, at isang bagong mensahe ang nagtanong kung gusto niyang kunin ang newbie gift package. Habang nasa sahig pa rin, napagtanto niya na ito, ang kanilang atake ng may mahusay na kilos at nakamamatay na katumpakan. Sinalag niya ang atake ng isang tigre, pagkatapos ay ginamit ang katawan mismo ng halimaw,
Bilang tuntungan para ilunsad ang sarili sa ere, iniiwasan ang mga kumakagat na panga ng isa pa. Ang Tiger King, na nakakita ng pagkakataon, ay sumugod pa sulong, ngunit handa si Xu Jingming. Habang nasa ere pa, ipinuwesto niya ang sarili para sa isang tiyak na atake. Sa isang malakas na paghampas mula sa itaas, ibinagsak niya ang kanyang sibat diretso sa ulo ng Tiger King, ang napakalaking puwersa ay bumaon sa bungo ng halimaw at agad itong pinatay. Magara siyang lumapag habang isang abiso mula sa system ang kumumpirma sa pagpatay sa isang upper rank, first order na Armblade Tiger, na nagbigay sa kanya ng malaking 20 ability points. Habang nanunood mula sa kanyang pinagtataguan, si Zhou Mingyang ay lubos na natulala. Pinagpapawisan at nanlalaki ang mga mata, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Bumulong siya sa sarili na imposibleng isang tao lang ang tumapos sa buong kawan, at nagtaka kung anong klaseng halimaw ba talaga si Xu Jingming. Si Xu Jingming, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa. Namangha siya sa napakalaking ani ng ability points na nakuha niya mula sa kawan ng tigre. Nasasabik siyang nag-isip kung gaano karaming puntos ang maaari niyang maipon bago matapos ang 12 oras na exam, ay maaaring ang maalamat na cheat system para sa mga transmigrator. Ang kanyang gulat ay naging pananabik. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa dahil alam na mas maraming puntos ay nangangahulugang mas maraming lakas, nagpasya siyang magmadali at hanapin ang susunod na grupo ng mga halimaw na huhulihin. Bago siya makaalis, tumakbo si Zhou Mingyang mula sa kanyang pinagtataguan, at itinanong kung paano nagawa ni Xu Jingming na durugin ang mga tigre, gamit lang ang isang mahabang sibat. Nagtanong siya kung ang kanyang abilidad ay isang reinforcement type, na magpapaliwanag sa kanyang hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas. Nang hindi umihinto, simpleng tumalon palayo si Xu Jingming, at isinigaw na siya ay isang lightning type. Naiwang, nag-aalab sa galit si Zhou Mingyang, hindi naniniwala sa sagot. Kinuyom niya ang kanyang kamao sa pagkadismaya, iniisip na si Xu Jingming ay mapagmataas. Makalipas ang isang sandali, napagtanto niya na sa dami ng mga bagong pinatay, malamang ay aabutan na ng score ni Xu Jingming ang sa kanya. Mabilis niyang tiningnan ang leaderboard sa kanyang smartwatch. Sa kanyang lubos na pagkasindak, nakita niya na si Xu Jingming ay hindi lang umabot kundi tuluyan na siyang nalampasan. Ipinapakita ngayon sa leaderboard si Xu Jingming sa unang pwesto na may 1,220 puntos, habang siya ay napunta sa pangalawa na may 985. Ang realisasyon ay nag-iwan sa kanya na sumisigaw sa pagkadismaya. Pabalik sa mga manunood, ang mga opisyal ay nagkakagulo sa tuwa. Tumayo si Director Jiang Wenshan at idineklara na ang mataas na antas ng kanyang mukha habang iniisip kung ano ang laman ng gift package. Agad na inihayag ng system ang mga nilalaman, isang S-rank na super spearmanship ni Xu Jingming ay nagpapatunay na siya ay isang tunay na henyo. Tinapik niya ang balikat ng isang nagniningning na si Principal Xiao Yao, at inihayag na sa pagkatawa ni Xu Jingming sa kanila, tiyak na makakapasok ang Jiang Cheng sa Provincial Top 100, nangako siya ng mga tulong para sa second high school pagkatapos ng exam, na labis na ikinatuwa at ikinaiyak ng principal. Si Principal Xiao Yao ay puno ng emosyon, iniisip kung gaano kalaking sorpresa si Xu Jingming, na sa wakas ay nagbigay sa kanyang paaralan ng araw para sumikat. 3 oras ang lumipas, sa core zone, naglalakad si Zhou Mingyang sa mga kalsada, na mukhang lubos na nalilito. Nagtaka siya kung saan napunta ang lahat ng mababangis na halimaw. Isang boses mula sa likuran niya ang nagsabi na kailangan niyang tanungin ang number 1 na rank na estudyante. Lumingon siya at nakita ang kanyang pinsan, si Tang Chi, kasama ang iba pang top rank na estudyante, sina Wu Hao at Meng Di. Itinuro ni Tang Chi ang mga walang laman na kalsada. Ipinapaliwanag na napatay na ni Xu Jingming ang lahat ng halimaw. Sinabi niya na dahil wala silang mahanap na halimaw na lalabanan, kinailangan nilang mag-team up. Natulala si Zhou Mingyang, at imposibleng maniwala na isang tao lang ang nakalinis sa buong core zone. Sinabi ni Tang Chi kay Zhou Mingyang na mahahalata niyang hindi pa ito ability at 200 ability points. Pansamantala siyang natigilan. Ang isang S-rank na abilidad ay napakabihira. Sa isang malaking bansa, matagal na isang ranked ability user. Para patunayan ang kanyang punto, sinabi niya na tingnan ang kasalukuyang score ng kanyang pinsan. Binuksan niya ang kanyang smartwatch, at lumitaw ang leaderboard. Nanlaki ang mga mata ni Zhou Mingyang sa di paniniwala nang makita ang
Napakalaking numero sa tabi ng pangalan ni Xu Jingming, 3,435 puntos, higit sa 3 beses ng kanyang sariling score. Tanging, pag-utal sa gulat ang nagawa niya. Kalmadong ipinaliwanag ni Tang Chi ang matematika, kung ibabawas ang halos 700 puntos na nakuha ni Xu Jingming sa Central Zone, nakakuha pa rin siya ng higit sa 2,010 puntos, ibig sabihin ay halos 200 mabangis na halimaw ang mag-isa niyang pinatay sa Core Zone pa lang. Isang butil ng pawis ang tumulo sa mukha ni Zhou Mingyang nang mapagtanto niya ang katotohanan. Hindi dahil sa takot si Xu Jingming, na may magnakaw ng kanyang mga pinatay, binalak niyang solohin ang buong Core Zone mula pa sa simula. Ipinaliwanag ni Wu Hao ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa ilang oras na lang na natitira, ang mga natitirang nangungunang estudyante ay bumuo ng isang team. Ang kanilang plano ay harapin ang pinakaloob na Core Zone, isang lugar na alam nilang puno ng mga upper rank na halimaw at maging isang second order na Beast King. Inamin niyang ang pagpasok ng mag-isa ay isang tiyak na kamatayan. Pagkatapos ay formal na. Tulad ng siya, ang isang taong mayroon nito ay agad na kinukuha ng mga nangungunang universidad at hinuhubog upang maging isang powerhouse. Si Xu, inimbitahan ni Meng Di si Zhou Mingyang na sumali sa kanilang team. Walang ibang pagpipilian, pumayag siya, at sumigaw, "Isama niyo ako." Ang eksena ay lumipat sa isang tahimik at maliwanag na bubong. Nakaupo mag-isa si Xu Jingming sa ibabaw ng isang malaking tumpok ng mga pinatay na bangkay ng halimaw, ang kanyang sibat ay nakatusok sa tabi niya. Ubos na ang kanyang mga gamit, at alam niyang malapit nang matapos ang exam, ngunit ang kanyang paghahanap ng kapangyarihan ay hindi pa tapos. Nagpasya siyang kailangan niyang pumunta sa mas malalim para makakuha ng mas maraming ability points, alam na ang pinakaloob na Core Zone ay may mga second order na mabangis na halimaw. Nagpasya siyang palakasin ang kanyang kapangyarihan sa huling pagkakataon. Binuksan niya ang kanyang system panel, na nagpapakita na nakaipon siya ng nakakagulat na 2,213 ability points, may isang mapaglarong ngiti, nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga puntos para sa isang upgrade. Matapos i-channel ang bagong lakas, tumayo siya sa ibabaw ng bangkay ng isang malaking, parang oso na nilalang, at nagpakawala ng hininga ng ginhawa. Tiwala siyang sa huling pagpapalakas na ito, dapat niyang kayanin ang combat exam finale ngayong taon. Habang ang ibang nangungunang estudyante ay tumatakbo patungo sa huling lugar, nagsimula na ang kanilang huling pagtakbo. Sa kailaliman ng pinakaloob na zone, isang nakakatakot na bagong halimaw ang lumitaw mula sa mga guho, isang malaking, puting balahibo, parang lobo na nilalang na may, Jingming ay natulala sa kanyang hindi kapani-paniwalang swerte. Ang revelasyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Napagtanto niya na kahit na siya, nagniningning na pulang mata at mapanganib na pulang kristal sa likod nito. Habang lumalabas ang huling hamon, dumating si Xu Jingming. Sa eksena, kalmado at handa. Hawak niya ang kanyang sibat, may kumpiyansang itsura sa kanyang mukha, habang nag-iisip kung anong klaseng second order, na mabangis na halimaw ang inihanda ng exam para sa kanya ngayong taon. Sakto sa pagdating ni Xu Jingming para sa huling hamon, ang team ng mga top-ranked na estudyante ay nakarating din sa pinakaloob na Core Zone. Agad nilang nakilala ang malaking, nilalang na may kristal sa likod bilang isang bloodthirsty savage bear. Ipinakita ng halimaw ang hindi kapani-paniwalang lakas nito sa pamamagitan ng pagwasak sa isang sirang sasakyan sa isang hampas lang ng kanyang paa. Ang tanawin ay nagdulot ng takot sa team. Napasigaw si Zhou Mingyang na malaki ang problema nila. Ipinaliwanag ni Meng Di na ang pambihirang halimaw na ito ay may balat na kasing tigas ng A-grade alloy na kahit mga missile ay hindi kayang tumagos. Idinagdag niya ng may takot na isang hampas lang mula sa paa nito ay maaaring pumatay sa kanilang lahat. Nakikita ang napakalaking pagsubok, iminungkahi ni Tang Chi na iwanan na nila ang misyon. Ang kanilang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa inaakala nila. Napagtanto nilang ang compound ay binabantayan hindi lang ng Beast King kundi pati na rin ang isang malaking kawan ng mga high-rank, first-level na halimaw. Isa sa kanila ang nagsabi, ay ipinanganak bilang i-rank na basura, binibigyan siya ng system na ito ng pagkakataong baguhin ang kanyang tadhana. May determinadong ngiti, siya, na kung papasok sila, malamang ay mauubos sila ng kawan bago pa man gumalaw ang Savage Bear. Dahil sa imposibleng hamon, isang miyembro ng team ang agad na umayaw, sinabing walang kwenta ang mataas na score kung mamamatay ka.
Sinubukan siyang pigilan ni Zhou Mingyang, galit na kinukwestiyon kung anong silbi ng pagiging gwapo kung susugod lang siya sa isang kawan ng mga halimaw para mamatay. Ang moral ng team ay tuluyan ng nawasak. Bigla, itinuro ni Meng Di ang compound, at sumigaw sa iba na tumingin. Nakita nila ang isang nag-iisang figura na pumapasok sa nakamamatay na lugar. Nanlaki ang mga mata ni Tang Chi nang makilala niya ito. Si Xu Jingming yun, walang takot na naglalakad papasok sa puso ng kawan ng mga halimaw. Habang magara siyang tumalon papasok sa compound, ang iba ay nanunood ng hindi makapaniwala. Nagreklamo si Zhou Mingyang tungkol sa mahirap na pagsubok habang ang isa pang estudyante ay nataranta. Sumisigaw na ang pagpasok ni Xu Jingming ay nagulat sa buong kawan, na ngayon ay nakatuon na sa kanya ang atensyon. Nagalit sa panghihimasok, ang buong kawan ng mababangis na halimaw ay sumugod sa kanya. Nanatili si Xu Jingming sa gitna ng kalsada, at sa isang iglap, tuluyan siyang nilamon ng mga umuungal na nilalang. Habang nanunood mula sa, ay inabot ang kanyang kamay, kumikislap ang kanyang dating mahinang kuryente, at sinabing, Flame, tinatanggap ang regalo ng walang pag-aalinlangan. Bubong. Ang ibang mga estudyante ay natakot. Nag-alala si Tang Qi para sa kanyang pinsan, ngunit sinabi ni Wu Hao na masyado siyang padalos-dalos. Idineklara ni Tang Qi na kailangan niyang tulungan siya. Hinawakan ni Meng Di ang kanyang braso, sinusubukang pigilan siya, at tinawag siyang baliw ni Wu Hao, sinabing isa itong walang kwentang kamatayan. Desperadong iginiit ni Tang Qi na si Jingming ay kanyang pinsan at hindi niya kayang panoorin lang siyang mamatay. Bago pa siya makakilos, isang malakas na pagsabog ng lila at asul na kidlat ang sumabog mula sa gitna ng kawan ng mga halimaw. Ang purong lakas ay lumikha ng isang nakakasilaw na liwanag, na napilitan ng mga estudyante sa bubong na takpan ang kanilang mga mata. Tumingin si Zhou Mingyang, nagtataka kung ito ba ang lightning superpower na binanggit ni Xu Jingming kanina, na wala ang kidlat, at nagpakita ng isang tanawin ng lubos na pagkawasak. Ang buong kawan ng mga first level na halimaw ay nalipol, ang kanilang mga sunog na bangkay, ay nakakalat sa paligid ng isang nag-iisang, hindi nasaktang figura. Nakatayo si Xu Jingming sa gitna ng pinsala, may lilang kidlat na pumapalibot sa kanya. Inamin niya na hindi sapat ang kanyang pisikal na lakas, kaya kinailangan niyang gamitin ang kanyang superpower. May kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi habang nararamdaman ang napakalaking lakas ng kanyang S-grade na abilidad. Matapos alisin ang mas maliliit, mariin niyang ipinapayo sa sinumang estudyante na may awakened ability na mas mababa sa D-level na huwag itong kunin. Mula sa kanyang upuan, isang estudyanteng nagngangalang. Agad-agad, 3 system window ang lumitaw. Nakuha na ang newbie gift package. 200 ability points ay, nabanta, itinuon niya ang kanyang atensyon sa huling hamon, ang bloodthirsty savage bear na nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga alagad nito. Ang malaking halimaw ay umungal ng nakabibingi. Nanatiling kalmado si Xu Jingming, sinusuri ang kanyang kalaban. Napansin niya, na ang savage bear ay malaki at malamang na hindi mabilis, kaya napagpasyahan niyang sa kanyang malakas na thunder ability, dapat itong kayanin. Pagkatapos ay napansin niyang hindi nag-iisa ang halimaw, mayroon itong ilang mas maliliit ngunit mapanganib pa ring mga alagad. Napagtanto na ang mga nilalang na ito ay maaaring maging istorbo, nagpasya siyang may isang bagay lang na dapat gawin. May isang itsura ng matinding determinasyon, ang kanyang mga mata ay nagniningning, at idineklara niyang lilinisin muna niya ang lugar. Sumugod siya, ang kanyang katawan ay pinalakas ng kanyang S-grade na lightning ability, gumagalaw ng napakabilis habang tinatapos niya ang mga natitirang halimaw. Walang kahirap-hirap, niyang tinalo ang isang high-rank na Shadow Cat, kinumpirma ng kanyang smartwatch ang pagpatay at binigyan siya ng 13 puntos. May isang kumpiyansang ngiti, namangha siya sa pagpapalakas na dulot ng kanyang superpower sa kanyang pangangatawan ngunit inamin na hindi niya kayang panatilihin ang mapanganib na estado ng matagal. Dahil alam na sapat na ito para linisin ang mga alagad, tinapos niya ang huli sa mga mas maliliit na halimaw sa naidagdag, at sinimulan ng system na ipamahagi ang kanyang bagong S-rank na abilidad, Purple Cloud Thunder God's Lightning. Isang malakas na hagupit ng kanyang sibat, at nakakuha ng isa pang 15 puntos para sa isang high-rank na Unicorn Rhino, nang malinis na ang lugar, ang huling paghaharap ay nagsimula. Umungal sa galit ang Savage Bear, ibinagsak ang malalaking paa nito sa lupa at lumikha ng isang shock wave na nagbasag sa semento.
Sumugod ang halimaw, niyayanig ang lupa. Si Shu Jingming, na napapalibutan ng kanyang lightning aura, ay sinalubong ang atake. Sa isang malakas na pagtalon, iniwasan niya ang sugod at inihampas ang kanyang sibat sa isang mapanirang arko, na nagbasag sa isa sa malalaking pulang kristal sa likod ng halimaw. Nagpatuloy ang laban sa isang malabong kilos, kung saan si Shu Jingming, ay mahusay na umiiwas sa mga atake ng oso at nagpapakawala ng mga tiyak na saksak, binabasag ang mas maraming kristal at sinusugatan ang halimaw. Ang kanyang smartwatch ay patuloy na nag-a-update ng mga puntos habang sinisira niya ang mga depensa ng Beast King, umungal ang Savage Bear, galit na galit, habang pinapanood ang pagbagsak ng mga alagad nito. Si Shu Jingming, na napapalibutan ng kidlat, ay inasar ang halimaw, at tinanong kung nagagalit na ba ito. Nangako siyang aasikasuhin niya ito. Matapos tapusin ang huling alagad, habang sinusugod niya ang huling rhino, ang Bear King ay nanunood, nang may tuso na talino. Sakto nang aatake na si Shu Jingming, ang Bear King ay kumilos ng hindi inaasahang bilis, at winasak. Ang kapangyarihan ay dumaloy diretso sa kanyang puso. Ang proseso ay napakasakit. Isang napakalaking kapangyarihan ang sumabog mula sa ang sarili nitong alagad para harangin siya. Nagulat si Shu Jingming, na pagtantong inasahan ng halimaw ang kanyang galaw. Ang Bear King ay ipinagpalakpak ang mga paa nito, isinakripisyo ang huling alagad para lumikha ng isang mapanirang shockwave na sumira sa lupa at sa mga kalapit na sasakyan. Ang huling rhino ay napunit sa pagsabog, gayunpaman, ang atake ay nabigong saktan ang target nito. Si Shu Jingming, na napapalibutan ng kanyang lightning aura, ay magarang umikot sa ere, at ligtas na lumapag na hindi man lang nasaktan ng pagsabog. Nang malinis na ang labanan sa mga mas maliliit na banta, tanging ang dalawang hari na lang ang natitira. Ngumisi. Nang mabangis si Shu Jingming, ang kanyang katawan ay kumikislap sa kapangyarihan, idineklara niyang dahil wala ng mga alagad, oras na para makita kung ang balat ng halimaw na parang baluti ay kayang tiisin ang lakas ng kanyang kulog. Sa isang malakas na saksak, ibinaon ni Shu Jingming ang kanyang sibat na nababalutan ng kidlat sa ulo ng bloodthirsty Savage Bear. Ang tama ay lumikha ng isang malaking pagsabog ng lilang enerhiya na tumakip sa drone na sumusunod sa kanya, at pinutol ang camera feed nito. Ang mga estudyante sa bubong ay tinamaan ng shockwave, tinatakpan ang kanilang mga mukha mula sa pagsabog. Sa mga manunood, ang mga opisyal ay nakatulala sa katahimikan sa screen na puno ng static, kanyang kalooban habang marahas na lilang kidlat ang dumaloy sa kanyang katawan, pinupunit ang kanyang damit. Isang progress bar ang lumitaw, dahan-dahang. Si Director Jiang Wenshan, nagulat, ay lumingon kay Principal Xiao Yao, sumigaw siya, at tinanong kung E-class ability ba ang tawag niya sa kapangyarihang, nakita nila at inakusahan siyang nagbibiro. Isa pang opisyal, na namangharin, ay nagsabing si Shu Jingming ay kayang agad na pumatay ng isang high-tier, rank 1 na halimaw at labanan ang isang rank 2 na boss, isang bagay na kahit isang A-class user ay mahihirapan. Si Principal Xiao Yao, na pinagpapawisan at hindi alam ang sasabihin, ay hula lang na baka ito ay isang pambihirang ability mutation. Anuman, si Director, natatawang sinabi ni Jiang Wenshan na pagkatapos ng araw na ito, yayanigin ng Great Xia Nation ng pangalan ni Shu Jingming. Pabalik sa battlefield, malinaw ang resulta ng atake ni Shu Jingming. Ang uhaw sa dugong Savage Bear ay sugatan ng isang malalim na hiwa sa ulo nito, ngunit hindi ito natalo. Umuungal ang halimaw at hinampas si Shu Jingming gamit ang paa nito, na nagpatilapon sa kanya. Nagulat siya na ang kanyang malakas na atake ay nag-iwan lang ng mababaw na sugat. Malakas siyang bumagsak sa lupa, gamit ang kanyang mga skill para makabawi at mabilis na sinuri ang sitwasyon. Napagtanto niya na ang balat ng Savage Bear ay matibay laban sa mga talim at hindi tinatablan ng kuryente. Inamin niya sa sarili na sa kanyang kasalukuyang lakas, mahihirapan siyang patayin ang umaakyat habang sumasabog palabas ang enerhiya, winawasak ang loob ng kwarto. Napakalakas ng pagsabog kaya't sinira nito, halimaw sa isang iglap. Ang galit na Savage Bear ay nagsimulang mag-ipon ng maitim na enerhiya sa paligid ng katawan nito. Si Shu Jingming, na naramdaman ang napakalaking kapangyarihan, ay napatingin lang sa gulat, at sinabing, ano? Nag-ipon ng maitim na enerhiya sa paligid ng uhaw sa dugong Savage Bear habang lumalakas ito, gumugulong pasulong na parang isang dambuhalang bato. Winasak nito ang lahat, at ang lupa ay tila
Yumuyuko sa ilalim ng kapangyarihan nito. Tumalon si Xu Jingming pabalik sa mga durog na bato habang kumikislap ang lilang kidlat sa paligid niya, naghahanda. Sa sarili, nagulat siya na agad na ginamit ng halimaw ang berserk skill nito, at napagtantong galit na galit talaga sa kanya ang halimaw. Isang tala ang nagpaliwanag, ang berserk ay isang counter skill ng halimaw, tulad ng isang combat technique ng tao. Ang galit na halimaw, na ngayon ay nababalutan ng maitim na enerhiya, ay yumuko, umungal ng nakabibingi, at sumubod ng may mas malaking bilis at bagsik. Humanga si Xu Jingming, at binanggit ang nakamamanghang lakas ng isang halimaw sa berserk state nito. Alam niya, gayunpaman, na ang berserk state ay may kapalit, nawawala ang talino ng halimaw, at kumikilos na lang base sa instinct, mabilis siyang bumuo ng bagong diskarte. Kailangan niyang iwasan ang mga atake nito at gamitin ang kanyang superior na liksi para mapanatili itong malayo. Isinagawa niya ang kanyang plano, ang bintana ng apartment. Napansin ang kaguluhan sa kalye sa ibaba. Isang babae ang nagturo sa kakaibang enerhiya, at ang kanyang iniiwasan ang walang tigil na atake ng halimaw ng may pambihirang bilis. Alam niyang kailangan niyang maghintay ng perpektong pagkakataon para pansamantalang patigilin ito. Habang sumusugod ang halimaw, nag-channel siya ng kidlat sa kanyang sibat at itinulak ito pasulong, nagpakawala ng isang bugso ng enerhiya na tumama sa tagiliran ng halimaw, na nagpatigil sa dambuhalang nilalang sa loob ng isang mahalagang segundo, nanginginig ang katawan nito mula sa electric shock. Ito ang pagkakataong kailangan niya. Habang tulala ang halimaw, ang mga mata ni Xu Jingming ay nagliwanag habang inihahanda niya ang kanyang ultimate attack. Itinaas niya ang kanyang kamay, nag-iipon ng napakalaking lilang at asul na enerhiya. Tinawag niya ang buong lakas ng kanyang S-rank ability, at sumigaw, banal na kidlat ng siyam na kalangitan, pasabugin mo. Isang malaking daluyong ng banal na kidlat ang bumaba mula sa langit, at bumagsak sa uhaw sa dugong savage bear. Ang halimaw ay nilamon ng pagsabog, at ang mga ungal nito ay nalunod sa kumikislap na enerhiya. Nang mawala ang liwanag, ang malaking halimaw ay nakahandusay, nang walang galaw, habang umuusok ang sunog nitong katawan. Nakatayo si Xu Jingming sa ibabaw nito, na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha habang sumasayaw ang lilang kidlat sa dulo ng kanyang mga daliri. Sinabi niya na pagkatapos ng kalahating minuto ng kanyang lilang banal na kidlat, anak ay nagtanong kung ano ang nangyayari. Isang binata ang nagmamadaling tumawag sa telepono, hinihimok ang isang tao na tawagan ang bumbero. Kahit ang pinakamatibay na depensa ay hindi makakatagal dito, gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. Biglang dumilat ang mata ng halimaw, na nagniningning sa isang galit na pulang ilaw. Sa isang huling, desperadong ungal, sumugod ito, na nakabuka ang malalaking panga para sa isang huling kagat. Ang kuryenteng dumadaloy sa katawan nito ay nagdulot ng pansamantalang paralysis, na nagpatigil dito ilang pulgada na lang mula sa target nito. Nang makita ang kanyang pagkakataon, mahinahong sinabi ni Xu Jingming, oras na. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang sibat, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Ginamit niya ang kanyang ultimate technique, at sinabi ang mga salitang, kidlat, bagyo, pambasag. Ipinakawala niya ang atake. Isang malaking globo ng kidlat na tumama sa nakabukang bibig ng paralisadong halimaw, napakalaki ng pagsabog, isang ipo-ipo ng kapangyarihan na pumunit sa halimaw mula sa loob, na lumikha ng isang malaking butas sa kalye. Ang lakas ng pagsabog ay tuluyan ng nagpabagsak sa makapangyarihang second order na halimaw. Ang malaki nitong katawan ay bumagsak sa semento, talunan. Isang system notification ang kumumpirma sa pagpatay at binigyan siya ng 124 ability points. Nakaluhod sa tabi ng Beast King, si Xu Jingming ay napabuntong hininga, at sinabing tapos na ang huling laban. Naisip niya na para harapin ang second order, para sa anak ng pamilyang Xu. Sa loob, namimilipit sa sakit si Xu Jingming habang nagpapatuloy ang integration lampas 50%, na halimaw, in-upgrade niya ang kanyang lightning gale technique, at natuwa siya sa lakas nito. Isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sinabi niya na kahit 2 minuto lang tumagal ang laban, ito ang pinakakapana-panabik na naranasan niya. Pagkatapos ay nagtaka siya kung ilang puntos ang makukuha niya pagkatapos niyang ubusin ang lahat ng halimaw sa core area. Natapos ang exam pagsapit ng gabi. Pabalik sa audience stands, ipinakita ang mga huling resulta sa main screen, at ang mga manonood ay nagsigawan.
Nasa unang pwesto si Xu Jingming na may hindi kapanipaniwalang score na 10,835 puntos. Sa malayong pangalawa ay si Zhou Mingyang na may 1,130 puntos, na sinundan ni Wu Hao na may 945. Ang mga opisyal ay tuwang-tuwa. Si Director Jiang Wenshan, Principal Xiao Yao, at Teacher Chen Fan ay napatayo at nagsigawan. Ipinagdiriwang nila na hindi lang sinira ni Xu Jingming ang record ng kanilang lungsod kundi pati na rin ang record ng buong probinsya ng Jiangnan. Tinawag nila siyang isang henyo. Naalala nila na ang provincial champion noong nakaraang taon ay nakakuha lang ng mahigit 8,000 puntos. Sa kanyang score, idineklara nila na halos na prebook na ni Xu Jingming ang titulo ng champion ngayong taon. Nakatayo sa gitna sa mga kalye, tumingala ang mga tao habang nagdidilim ang kalangitan. Sa itaas ng apartment, isang dambuhalang dragon na gawa sa pagkawasak, tumingin si Xu Jingming sa langit at sinabing wala ng gaanong oras na natitira. Pinagnilayan niya ang kanyang mga nagawa, nang may kumpiyansang ngiti. Napatay na niya ang lahat ng mababangis na halimaw sa inner circle at core areas, dahil may oras pa, siya, ay nagpasya na bumalik sa central area upang patayin ang lahat ng natitirang halimaw na kaya niya. Habang pabalik, dumaan siya sa rooftop kung saan nagtitipon ang iba pang mga top students. Tumingin sila nang hindi makapaniwala. Nagulat si Tang Xi na napatay ng kanyang pinsan ang isang Tier 2 Beast King, habang si Zhou Mingyang ay nalilito. Nagtataka kung bakit bumabalik si Xu Jingming gayong nasa unang pwesto na siya. Tama ang hula ni Mang De na pabalik siya sa central area. Naisip niya ang nakakatakot na katotohanan, at nagtaka siya kung babalik ba ito para ubusin ang lahat ng natitirang halimaw. Ang ibang mga estudyante ay hindi makapagsalita sa kanyang ambisyon. Natauhan sila. Napagtanto ni Zhou Mingyang na sa bilis ni Xu Jingming baka magawa niya talaga ito. Kung hindi, sila aalis agad, baka wala silang makuha ni 1 puntos sa huling oras. Idineklara niyang tapos na ang kanilang team up at unang umalis. Mabilis na sumunod ang iba, nagmamadaling manghuli ng anumang natitirang halimaw. Makalipas ang 1 oras, isang opisyal, kumikislap na asul